Leo, dali, lapit ka. Tulungan mo ko. Oh, bakit nasa labas ka pa? Ano yung mga bit-bit mo, Val? Namili kasi ako sa bayan. Pahirap pa nang makasakay ng jeep at tricycle kaya ito, inabot na ako ng ganitong oras. Ganun ba? O sige, ako na magbubuhat ng mabibigat. Maraming salamat ah. Alam mo naman, wala naman akong kapatid na lalaki para tumulong sa akin. Eh, bakit ba kasi ayaw mo pang magnobyo? Para naman may tumutulong na sumasama sa'yo. Nako, sakit lang naman sa ulo mga lalaki eh. Hindi pa napasok sa isipan ko yan. Ang gusto ko lang muna ngayon, maging single para wala akong ibang iniintindi kundi sarili ko lang. Eh ikaw, bakit hindi ka ba naghahanap ng magiging nobya mo? Ah, wala namang papatol kahit na maghanap ako eh. Bakit naman? Hindi ka naman pangit ah. Pero hindi din naman ako gwapo. Uy, gwapo ka naman. Kailangan mo lang sigurong mag-ayos at magdagdag ng muscle. At saka, ang pinakakailangan mo rin, kumpiyansa sa sarili. Kami mga babae, hindi kami basta-basta nahuhumaling sa itsura eh. Nahuhumaling kami sa mga lalaking may paninindigan at may kumpiyansa sa sarili. Bagsak na ako din kaagad dyan. Wala ako ng lahat ng yan eh. Kung magkakaroon ng nobya niyan, kung ganyan ka mag-isip, dapat positive ka lang. Positive? Kagaya ng mata ni Mang Omar? Positibo sa bawal na gamot? Uy, para kang timang. Seryoso ko, no? Eh, seryoso rin naman ako eh. Ay nako, bahala ka nga. Pero maiba tayo. Kumusta pala yung pagtatrabaho mo sa barangay? Hindi ka ba naman nila pinagdidiskitahan doon? Hindi naman. Maayos naman sila makisama. Talaga? Oo naman. Ganun na lamang ang sinabi ko kay Valentina pero ang totoo, kabaliktaran noon ang totoong nangyayari. Mula kasi nung pumasok ako sa barangay, parang walang araw na hindi ako inabuso doon. Palagi na lang akong nilalait dahil sa kulay ko. Kung minsan naman, inuutos-utusan naman ako, sinasaktan, inaalipusta. Kahit yung kapitan namin, wala rin pakialam sa akin. Oh, nandito na tayo. Maraming salamat ha. Huwag ka mag-alala. Bukas babawi ako sa'yo. Hindi naman na kailangan eh. Bukal naman sa kalooban ko ang pagtulong. Pero pwede mo rin naman akong bigyan na lang ng pera. He, sira ulo ka talaga no? Rico, biro lang naman eh. Makabato ka naman. O sige na, umuwi ka na sa inyo. Salamat ulit. Nakangiti pa akong nagpaalam sa kanya. Habang naglalakad ako pauwi, hinarang na naman ako ng mga taong palagi na lang akong ginagawan ng punching bag. Pinamumunuan siya ni Dante. Siya ang anak ng kapitan namin. Ang taong ginagawang libangan ang pambubuli sa akin. Hindi ko siya magawang palagan dahil palagi niya akong tinatakot na palalayasin sa barangay namin kapag pumalag ako sa kanya. O ikaw, di ka ba talaga marunong makinig? Ha? Bakit? Ano na naman bang kasalanan ko? Sinunod ko naman yung utos mo ha. Doon kanina sa barangay. Kunwari ka pang walang alam. Eh kung sapakin ko yung ulo mo para matauhan ka. Hindi ko nga alam yung sinasabi mo eh. Ano bang problema? Di ba sinabihan na kita na layuan mo si Valentina? Ano bang ginagawa mo? Dikit ka pa rin ng dikit. Tinulungan ko lang naman siyang magbitbit ng mga dala niya kasi mabigat. Isa pa, siya naman ang tumawag sa akin eh. Wala naman akong intensyon na pwede ka naman tumanggi ah. Pero pinatus mo pa rin hayop ka. Palibasa, walang pumapatol sa iyong sira ulo ka eh. Kasi ang pangit mo na, ang itim mo pa. Grabe ka naman sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo eh. Bakit ka ba ganyan? Walang ginagawang masama? Yang pagpapapansin mo kay Valentina, tingin mo, hindi yan masama? Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya eh. Magkaibigan kami, mga bata pa lang kami. Kaya hindi naman pwedeng hindi ko na lang siya pansinin kapag nakakasalubong kami. Isa pa, mabait sa akin si Valentina noon pa. Nauna kami nagkakilala kaysa sa inyo. Tingin mo,
Paunahan talaga to? Hindi naman sa ganun ang sinasabi ko. Ang akin lang naman, hindi mo naman kasi siya pagmamay-ari eh. Hindi ko siya pagmamay-ari, pero madali lang siya mapapasakin. Kaya huwag kang kumepal ha, kasi baka masaktan na naman kita. Ha? Ano? Kung madali mo lang naman pala siyang makukuha eh, bakit na mabahala ka sa akin? Eh sino ba naman ako? Wala lang naman ako sa kanya eh. Dami mo pang sinasabing kutong lupa ka. Gusto mo ba talaga mawala ka na sa mundo? Ha? Teka, sige na, alis na ako. Ano nga alis? Dito ka lang. Di pa ako tapos sa'yo. Binabastos mo ba ako? Sige na, paalisin mo na ako. Masakit ang tiyan ko eh. Natatay na ako eh. Sus! Magawa ka pa ng dahilan. Akala mo maawa ko sa'yo? Diyan ka tumayo sa harapan namin. Hindi ko naman magagawa yun. Hindi naman ako gumagawa rin ng dahilan. Sige na, paalisin nyo na ako. Lalabas na to eh. O ayan na. Kahit na anong pakiusap ko sa kanila, ay wala silang pakialam sa akin. Nanlalamig na ang pakiramdam ko at nagtitindigan na ang balahibo ko. Nang hindi ko na mapigilan, lumabas na rin ang hindi dapat lumabas. Agad na umalingasaw ang mabahong amoy. Napamura si Dante. Binatukan niya pa ako dahil sa amoy ng tae ko. Wisit kang kulay-uling ka? Ang baho ng tae mo! Sinabi ko naman kasi sa inyo eh, hindi ako nagbibiro eh. Diyan ka na! Kadiri ka! Pati pagkatao mo, nakakadiri! Agad-agad silang umalis. Ako naman ay napatingin sa paligid. Buti na lang ay wala ng tao sa daan. Kaya bago pa ako magkalat ng tuluyan, nagmamadali ako umuwi sa bahay ko. Mabilis ako nagtungo sa banyo. Pag upo ko pa lang sa inodoro, ay napabuntong hininga na lang din ako. Sa wakas, nakaraos din. Naligo na rin ako pagkatapos. Pagpasok ko sa silid ko, nakita ko naman ang larawan ng nanay at tatay ko. Hindi ko kasi sila kasama. Nasa Maynila sila para magtrabaho sa isang kilalang factory. Pinapadalhan lang nila ako ng pera. Pero dahil ayaw ko namang umasa sa perang pinaghirapan nila, naghanap ako ng ibang trabaho. At doon nga ako naging empleyado sa barangay hall. Tagalinis ako ng kung ano-ano ron. Madalas ding utusan kahit hindi kasama yon sa binabayaran sa akin. Ay nako, ma, pa. Sana wag na muna kayo umuwi dito sa probinsya natin. Ayokong malaman nyo kung ano ba talagang dinaranas ko ngayon dito. Humiga na lang ako, nakatitig sa larawan nila. Hindi ko na namalaya na unti-unti na pala akong nilamon ng antok. Paggising ko, umaga na. Nagmamadali akong nagbihis. Maaga kasi palagi ang pasok ko sa barangay hall. Dahil tsak, meron na naman silang ipapalinis sa akin. Mabuti naman at maaga kang pumasok. Linisin mo ang opisina ko. Dahil maya-maya may gagawin ako. Sige po, Kapitan. Kapitan, pwede po ba akong makapag-advance sa sahod ko? Wala na po kasi akong pambigas eh. Agad na nagsulubong ang kilay niya. Alam ko naman na mas makunat pa siya sa chicharon na nahanginan. Pero sinubukan ko pa rin. Kailangan ko pa rin kasi ang pagpayag niya bago ako makipag-usap sa treasury ng barangay. Wala kang pera? Di ba maganda ang trabaho ng mga magulang mo sa Maynila? Bakit hindi ka nalang humingi sa kanila ng panggastos mo? Ha? Ayaw ko naman pong umasa sa perang pinapadala nila sa akin eh. Isa pa, malaki na ako. Nasa tamang edad na rin para kumilos. Hindi magandang inaasa ko pa sa kanila yung ikabubuhay ko. Kaya nga po ako nagtatrabaho dito eh at ginagawang lahat para lang magkapera. Maganda yung ginagawa mo. Pero hindi kita mapapayagan. Kakasimula pa lang ng buwan eh. Wala ka pang nagagawa. Buti sana kung nakakalahati ka na. Pero wala na po talaga akong panggastos, Kapitan. Baka naman po pwedeng bigyan niyo ako ng kahit konting konsiderasyon. Anong tingin mo sa sarili mo? Espesyal ka? Kung ibang tao nga rito hindi ko mabigyan ng konsiderasyon eh.
Tapos ikaw bibigyan ko? Hoy, magtrabaho ka ng patas at maghintay ka kung kailan ang tamang araw ng sahod mo. Pero, ay nako, tigilan mo na ako. Baka tanggalin pa kita rito, Rio. Wala na akong nagawa. Nanahimik na lang ako kaysa uminit pa ang kanyang ulo. Pumunta na lang ako sa kanyang opisina para linisin. Pagkatapos, sinunod ko namang linisin ang tinatawag nilang conference room. Hindi naman kalakyan ng barangay hall namin pero maayos at maganda ang disenyo. Ang barangay hall naman namin ang isa sa pinakamagandang barangay sa aming probinsya. Ilang beses na rin kaming naparangalan dahil sa ganoong bagay. Ay, kakapagod. Ha, Rio, Po? kunin mo ito. Ang alin po? Itong nasa kamay ko. Diyos ko, bulag ka ba? Para saan po yan, Aling Susan? Para saan man pera? Pamunas ng puwet? Panggastos. Ang ibig ko pong sabihin, bakit niyo po ako binibigyan ng ganyan? Narinig ko kayo ni Kapitan kanina na nag-uusap. Kaya ito, pahihiramin na muna kita. Kahit kasi pumayag din ang kapitan natin, wala rin naman ako madudukot sa pondo ng barangay natin. Si Aling Susan ang tinuturing na treasurer ng barangay namin. Matagal na siya sa ganoong trabaho, kaya alam na niya ang gagawin. Masungit si Aling Susan sa lahat, pero ako, nakikita ko ang kabaitan at kabutihan ng kanyang puso. Napatunayan ko na yon dahil ilang beses na rin naman niya akong tinutulungan. Naku, maraming salamat po, Aling Susan. Pero ano pong ibig niyong sabihin na wala na kayong madudukot sa pondo natin? Araw-araw kasi ako nagtitingin sa pondo natin. Habang tumatagal, nababawasan. Wala naman tayong proyekto. Oh, hindi kaya... Ay nako, wag mo nang ituloy. Alam ko na ang sasabihin mo. Mahirap magsalita kung wala tayong patunay. O ito, tanggapin mo na. Bumili ka ng bigas at ibigay mo na lang sa akin kapag nakasahod ka na rito. Sana lang may sahuring ka pa. Malaki ang pasasalamat ko kay Aling Susan ng mga sandaling yon. Para sa akin, isa siyang hulog ng langit. Hindi ko na po problemahin ang bigas ko ng pang-2 araw. Nagmamadali akong umuwi sa bahay para makapagsaing. Wala naman na akong gagawin sa barangay doon. Pero pagdating ko sa bahay, nakita kong merong nagluluto sa diuling nakalan ko sa bakuran. Kinabahan ako, kabanong. Pero naisip ko na malabo mga magulang ko yon kasi hindi naman sila nagsabi sa akin na uuwi. Malabo din namang magnanakaw yon dahil tanghali pa. At wala naman siguro magnanakaw na magsasalang ng kung ano-ano pa sa kalan. Kinuha ko ang makapal na sanga na ang puno sa gilid. Maraan akong naglakad papalapit sa pintuan nang biglang, Surprise! "Uy! Ismael?" Bakit ganyan ang reaksyon mo? Para ka nakakita ng multo ah. Ano bang ginagawa mo rito? Bakasyon! Wow! Bakasyon? Dito talaga sa bahay na to? Magbabakasyon ka? May nangyari na naman siguro sa inyo, ano? Ha? Wala naman ah. Ano nga? Wala nga, kulit. Jesus, maming ka na. Kilalang kilala kita kapag nagsisinungaling ka. Namumula yung tenga mo, oh. Oo na. Ako naman, pamak na tenga to. Si Erpat, galit na galit sa akin. Walang ya. Ano na naman ang ginawa mo para magalit sa iyo si Tito? Hiniram ko kasi nung nakaraan yung motor niya. Oh, naibangga mo. Buti buhay ka pa. Buti sana kung naibangga ko lang eh. Kaso, may nagnakaw. Ha? Ano? Inarada ko lang kasi yung sa harapan ng paniderya sa bayan. Nakalimutan kong kunin yung susi. Kako, sandali lang naman ako eh. Kaso paglabas ko, wala na. Hindi na nabawi. Kaya, yun, lumayas na muna ako. Mapapatay ako ni Papa eh. Bagong bili pa naman niya yun. Sira ulo ka talaga eh, no? Kahit ako si Tito, magagalit din ako sa iyo eh. Bibili naman siya ng bago. Marami naman siyang pera eh.
Hoy, hindi porket maraming pera ganun na lang yon. Pinaghirapan din ng tatay mo yung perang pinambili dun. Ikaw naman kasi, ang tanga-tanga mo rin eh. Bakit mo naman iniwan yung motor na nandun pa yung susi? Pag-giveaway ka talaga dun eh. Kaya nga meron tayong tinatawag na hindi sinasadya. Sus, ang sabihin mo, katangahan yan. Dito ka pa nagpunta. Kapag nalaman ni Tito na nandito ka, baka madamay pa ako sa'yo. Sabihin pa niya kinukonsinti kita. Hindi naman niya malalaman kung wala magsasabi eh. Hindi mo na siguro sasabihin. Sa iba ka na lang tumira. Wala akong ipapakain sa'yo rito, Ismael. Alam mo naman na mahirap din ang buhay ko. Hoy, di ako nagpunta dito para maging palamunin, no? May dala akong pera na sarili ko. At saka, tingnan mo, nagluto na nga ako ng pananghalian natin eh. Nakapagsaing na rin ako sa loob. Ba, ayos ah. Hindi ako magiging pabigat sa'yo dito, Insan. At tutulungan din naman kita sa mga gastusin dito. Ang kapalit nun, ayaw mo lang akong tumira dito habang nagpapalamig ng ulo yung tatay ko. Ay, nako. Sige, ikaw nang bahala. Bakit ba palagi ka nalang gumagawa ng problema sa mga magulang mo? Kanino ba naman kasi ako magmamana? Di ba, sa kanila rin naman? Oo na. Pero ano bang niluto mo? Nilaga. Main na tayo. Maluluto na rin naman na yan eh. Mula nang dumating si Ismael sa bahay, aminado kong kahit na papaano ay gumaan ang buhay ko. May nakakatuwang na kasi ako sa mga bayarin. Wala rin naman akong problema sa pinsan kong yon dahil hindi naman siya tamad na tao. Sa katunayan, ang dami niya kasing mga racket na ginagawa. Ang dami niya kasing talent na pwede niyang pagkakitaan. Isang linggong pananatili niya, masasabi kong maabilidad talaga siya. Sadyang loko-loko lang talaga minsan. Oy, Insan! Ano yung nakita ko kanina? Ha? Nakita na ano? Nagpunta ako ng barangay kanina. Nakita kong binabatok-batukan ka nung isang lalaki doon ah. Ano yun? Bakit ganun yun? Ha? Wala yun. Biruan lang namin yun. Oy, Rio. Hindi ako tanga ha. Alam ko kung ano yung biruan sa hindi. Halatang binubuli ka nung lalaking yun eh. Sino ba yun? Bakit maangas yun? At bakit hindi ka lumalaban doon ha? Si Dante yun. Anak ng kapitan. Ano naman kung anak ng kapitan? Mali yung ginagawa niya sa'yo, no? Sobrang mali. Dapat lumaban ka. Oy, tapos ano? Matatanggal ako sa trabaho. Kapag inalis ka nila sa trabaho, di mas lalo lang nilang pinatunayan na mali sila. Hindi yun ang punto Insan. Ang punto ko, kailangan ko ng trabaho kaysa sa pride ko. Pero, kailangan mo rin alagaan ang dignidad mo bilang tao. Aanin mo ang trabaho. Kung tinuturing ka namang basura, hindi pwedeng nagpapapi ka, Insan. Hayaan mo na. Ano hayaan? Hindi pwedeng hayaan yan. Kapag nakita ko pa ulit silang ginaganon ka, hindi na ako magdadalawang isip. Bibirahin ko yung mga yun. Hindi mo sila kakayanin. Hindi sila basta-basang tao. Ma-impluwensya sila. Kaya hindi mo sila kakayanin. Anong hindi kakayanin? Tao lang yung mga yan. Hindi sila Diyos. Puputok pa rin ang nguso nila kapag sinunto ko yun. Tao lang sila. Mga aswang nga, kaya ko eh. Natigilan ako sa sinabi niyang yon. Nung una, akala ko nagbibiro na naman si Ismael. Pero kita ko sa mukha niya na seryoso siya sa kanyang sinabi. Napansin din siguro niya ang pagtataka ko. Kaya bigla siyang tumawa. Sinusubukan niyang burahin sa isip ko ang sinabi niya pero huli na ang lahat. Naging interesado na ako sa usaping yon. Insan, ano yung sinabi mo? Ha? May sinabi ba ako? Bingi-bingihan ka, Yarn. May sinabi ka tungkol sa aswang? Ang tinutukoy ko, yung aswang sa pinapanood ko. Nakakatakot kasi yun, di ba? Yan ka na naman. Namumula na naman ang tenga mo. Sinungaling kang tukmul ka no? Ano nga?
Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa iyo yung kwento? Paano natin malalaman kung oo o hindi? Kung hindi mo naman ikukwento. Umupo si Ismael sa harapan ng pinto. Bumuntong hininga muna siya bago niya tinaas ang damit niya at pinakita sa akin ang kanyang tagiliran. Nakita ko roon ang mahabang peklat. Parang hiwa na nanggaling sa kung anong matalim na bagay. Oh, ano yan? Peklat! Alam ko. Ibig kong sabihin, saan mo nakuha yan? Sa aswang. Sa aswang? Kinalmot ka ng aswang o kinagat ka ng mahaba? Kinalmot malamang. Teka. Bakit ka nakikipaglaban sa aswang? Saan ka nakakita niyan? Meron pala talaga niyan dito sa atin? Mahilig ako mag-camping, di ba? Kahit mag-isa, ginagawa ko yon. Isang gabi, nagpunta ako ng gubat. Medyo maambon pa nga nun eh. May nakita kasi akong kubo sa gitna ng gubat. Akala ko naman, totoong tao naroon. Kaya ang ginawa ko, lumapit ako. Humingi lang sana ako ng naksin. Pero paglapit ko nakita ko yung matandang lalaki ron. Kumakain ng buhay na manok. Iyak pa ng iyak yung manok habang hinangata-ngata niya. Siyempre, nagulat ako. Nung tumakbo na ako, naabol niya ako. Ang bilis. Naabutan niya ako noon. Sinubukan ko naman pumalag pero hindi siya tinatablan ng saka na pinampalo ko sa mukha niya Nakakalmot niya ako sa tagiliran. Hindi ba lalim? Pero mahaba. Tingnan mo. Sariwa pa yung peklat, di ba? Kailan lang kasi ito nangyari? Paano ka pala nakatakas? Himala. Himala? Oo, nagkaroon ng himala. May mga dumating ng grupo ng kalalakihan. Mga walang damit pang itaas. Tapos, maskulado yung mga katawan. Pinagtatataga nila yung aswang. Tapos ayun, umalis yung aswang at tinulungan nila ako. Hindi alam nila mama at papa yung nangyari. Ayoko na silang mag-alala pa At isa pa, hindi rin naman sila maniniwala Baka isipin lang nila na gumagawa-gawa ako ng kwento. Ibig bang sabihin, niligtas ka? Oo, niligtas ako. Bakit? Kung makapagsabi ka dyan ang aswang nga kinaya mo, hindi ka naman pala lumaban. Parang ganun na rin naman yun, no? Teka nga, bakit parang hindi ka naman nagtataka sa mga sinabi ko? May alam ka na ba sa mga aswang? Naniniwala rin naman ako na totoo sila. Sadyang hindi ko lang alam kung paano palalakasin ang paniniwala ko. Ngayon, dahil sa kwento mo, mas lalo akong naniniwala na hindi sila basta kwento lang. Hindi ko rin naman iniintindi. Kako, baka nagkataon lang na meron pang aswang. Baka isa lang siya. Sa tingin ko, napatay na rin naman siya ng mga lalaking yun Pero mag-iingat ka, insan ha. Baka mamaya, balikan ka ng aswang na yun. Huwag mong ibayin ang usapan, Yang nambubuli sa'yo. Itutubi ko sa walo yan kapag ako'y nainis dyan. Mami ka nga sa akin. Gano'n nakatagal na nangyayari sa'yo to? Hayaan mo na nga. Sige na, aalis na ako. Babalik pa ako sa barangay kasi may nasikaso kami ni Aling Susan. Sige na Iwan na kita dyan. Oy, sandali! Hindi na ako lumingon sa pinsan ko at binilisan ko na lang ang paglalakad. Pagdating ko ng barangay ay dumiretso agad ako sa silid kung saan ginagawa ang pagsusuri sa pondo ng barangay. Inabutan ko roon si Aling Susan. Nakahawak siya sa sentido niya. Hartang halata ang kanyang stress. Aling Susan, pinatawag niyo raw ako? May papagawa sana ako sa iyo Ipapagawa po? Alin? Personal kitang babayaran sa ipagagawa ko sa iyo. Gusto ko lang talagang ma-resolve tong misteryo sa pondong nawawala. Ano po bang kailangan kong gawin? Nitong nakaraan, nakita ko si Kapitan na nagpupunta sa gubat kapag gabi. May kasama lang siyang 2 tanod. At tuwing mangyayari yon,
nababawasan itong pondo. Kagaya kagabi, nakita ko na naman siyang pumunta ron. Tapos, nabawasan na naman ng ilang libo to. Gusto kong alamin mo kung anong nangyayari sa gubat. Teka, pag-iispiya po ba ito? Hindi ko po yata ito magagawa. O bakit? Natatakot ka ba kay Kapitan? Mas matakot ka kapag itong barangay ng ito ay nawala na ng silbi para sa mga tao. Kailangan nating alamin kung merong ginagawang kabalbalan ng Kapitan natin. Hindi pwedeng inaabuso niya ang kapangyarihan niya, Rio. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kapakanan ng mga residente. Kung magpapatuloy ang pagiging korap ni Kapitan, maghihirap ang mga tao rito. Ngayon, gagawin mo ba o hindi? Nakaramdam ako ng konsensya nung sandaling yon, Kabanong. Alam ko na kapag wala akong ginawa, mas lalong lalala ang nangyayari sa pondo. Kaya kahit na kinakabahan at nababahala, sige po, gagawin ko po. Mabuti naman. Kaya maasahan talaga kita eh. Lumabas ako ng barangay nang may bitbit na kaba sa dibdib ko. Iniisip ko pa lang na mahuhuli ako ni Mang Roger. Natatakot na ako sa pwedeng mangyari sa akin. Pero iniisip ko na lang din ang mga kalugar namin na umaasa sa tulong ng barangay. Kung wala akong gagawin, mas dadami ang mahihirapan. Mabilis na sumapit ang kinagabihan. Lumabas na kami ng bahay ng pinsan ko. Siya ang makakasama ko dahil maging siya, nawindang din sa nalaman niya tungkol sa kapitan namin. Isinama ko siya dahil takot din naman akong mag-isa sa gubat. Inabangan naming lumabas ng barangay si Mang Roger. Nang makita na namin siyang umalis kasamang 2 tanod, palihim na namin siyang sinundan. Kakaiba rin pala ang kapitan nyo, ano? Kurakot din pala. Hindi pa nga natin sigurado eh. Malalaman natin yan kapag nasundan na natin sila hanggang sa pupuntahan nila. Kaya talasan natin ang mga mata natin Baka bigla silang mawala sa paningin natin eh. Halos 20 minutos kaming nakabuntot kina kapitan. Maya-maya pa, nakita na lang namin silang tumigil sa harap ng malapad at mataas na puno. Gumilid na muna kami sa mga halaman na may makakapal na dahon. Pasimple namin silang pinagmasdan doon. Hindi nagtagal, meron ding dumating na 2 pang lalaki. May mga dalang ilaw ang mga yon, kaya nakita namin ang itsura nila. Para silang mga formal na tao. May anubod sila kay Mang Roger. Kita namin ang malapad ng ngiti ni Mang Roger na parang sobrang mahalaga sa kanya ang ibinigay sa kanyang bayong. Maraming salamat dito. Hindi talaga ako nagkamali ng pinagbibilhan ng mga ito. Mura na. Pwedeng ibenta ng mahal. Ayos na ayos. Pakisabi sa amo ninyo Magkita kami sa susunod na araw. Ililibre ko siya habang meron pang pondo ang barangay. Paldo-paldo talaga sa mga gintong ito. Maihulma ko lang ito ng maayos milyones na ito. Sa mga sandaling yon, nakumpirma na nga namin na meron nga talagang ginagawang kalokohan ng kapitan namin. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil alam ko ang susunod ng gagawin ni Aling Susan ay ang mga hakbang para mapatalsik si Mang Roger. Nakita namin papalis na sila pero nakarinig kami ng malalakas na kaluskos sa paligid. Natigilan din sila kapitan. Nagtataka kung meron bang ibang taong naroon bukod sa kanila. Kailangan na nating umalis. Baka makita tayo. Sino yung kumakaluskos doon? Ba ewan, yaman mo na. Tara na. Mas lumakas ng mga kaluskos. Nagmamadali na silang makaalis at kami naman, nilisan na lang din namin ang lugar na yon. Nakabalik naman kami sa barangay namin ng ligtas. Hinihingal kami noon, pero ang problema ko ngayon ay kung papaano namin masasabi sa mga tao ang ginagawa ng aming kapitan. Tsaka kasing malalagay sa alanganin ang buhay namin ito. At nag-aalala rin ako para sa kaligtasan ni Aling Susan. Dahil kapag nagkataon,
Siya ang unang pag-iinita nila Mang Roger at ang mga kagawad nitong kasabwat. Kinabukasan, wala akong pasok pero maaga akong nagising. Tulala lang ako sa bakuran namin habang mabagal nang inunguya ang pandesal na mas makunat pa sa tsinelas. Uy, Ha? kanina pa kita tinatawag. Kaaga-aga, lutang ka. Bakit ba? Ang sabi ko, aalis ako mamaya. Iwan mo na kita rito. Sige. Iniisip mo pa rin ba yung mga nalaman natin kagabi? Tingin mo, sasabihin ko ba talaga kay Aling Susan kung anong nakita natin? Kung tingin mo na mapapahamak ka, edi wag. Wag mong sayangin ang buhay mo dyan. Pero paano yung buhay ng mga taong naapektuhan dahil sa pagiging kurakot ng kapitan dito? Minsan, naiintindihan ko na mabuti kang tao. Pero minsan, hindi masama na isipin mo na muna ang sarili mo bago ang iba. Sarili mo nga, hindi mo masikaso eh. Tapos, uunahin mo pa yung ibang tao. Napatamimi ako sa sinabi ng pinsan ko. Napagtanto ko na meron naman talaga siyang pinupunto. Sadyang hindi ko na lang maiwasan na isipin din ang matagalang epekto ng mga korupsyon sa barangay. Nung umagang yon, ay nanahimik na muna ako. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa kakasibak ng kahoy. Nang magkausap naman kami ni Aling Susan, sinabi ko na wala akong nalaman. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Mas lalong hindi ko kinakaya ng konsensya ko ang mga nalalaman ko. Kaya naman, napag-isipan kong isiwalat na sana ang mga nalalaman ko para naman kahit papano meron akong magawa para sa mga tao. Sigurado ka bang ayos na kayo ni Tito? Baka naman pagdating mo sa inyo, banatan ka niya. Ayos na kami. Nagkausap na kami sa telepono. Sabi ko naman kasi sa iyo hindi niya ako kayang tiisin. Pero, huwag ka mag-alala. Dito pa rin naman ako titire. Siyempre, gusto ko naman ng buhay rito kahit papano. Basta babalikan kita. Kita mo naman, di ba? Di ko dadalhin yung mga gamit ko. Basta, siguraduhin mo lang na ayos ka rito ha. Ayoko pagbalik ko, inaalipusta ka na naman ng mga siraulog yun. Oo na, ayos lang naman ako eh. Huwag mo akong isipin. Maganda nang malinaw tayo. O sige na, ihatid ba kita sa sasakyan? Ihatid. Ano ko? Pilay? Hindi na. Kaya ko na. O paano? Mauna na ako ha. Babalik din naman ako dito sa Makalaway. Tumango na lang ako at hinayaan na siyang maglakad papalayo. Ilang oras lang pag-alis niya, napagdesisyonan kong sabihin na kay Aling Susan ng mga nalaman ko. Buo na ang desisyon ko noon. Wala nang kahit na ano ang makakapigil sa akin. Nagmadali akong nagtungo sa barangay hall. Pumasok agad ako sa silid ni Aling Susan, pero bumungad sa akin doon si Mang Roger at kasama pa niya ang ibang kagawad at tanod. Naroon din si Dante sa gilid na masama ang tingin sa akin. Oh, anong nangyari? Nakita ko naglilikpit na ng gamit si Aling Susan. Parang katatapos lang din niyang umiyak. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kalungkutan. Aling Susan, bakit po kayo naglilikpit? Aalis na ba kayo? Yan kasi matandang yan. Nagnanakaw ng pera sa pondo ng barangay. Kaya pala, nagkukulang ang pondo. Siya palang salarin. Pinagkatiwalaan kita, Susan. Pero hindi ko inakala na gagawa ka pa ng kasamaan. Puro kabutihan na nga pinakita ko sa iyo eh. Pero ito ba igaganti mo? Nanakawan mo pa ang pera ng taong bayan? Paulit-ulit ko namang sinasabi sa iyo. Wala akong ninanakaw. Wala akong ginagalaw na pera. Hindi ako magnanakaw dito. Alam kong hindi ako yon. Sinong gusto mong sisihin dyan? Ikaw lang naman umahawak ng pera. Ikaw ang may kontrol ng lahat pagdating sa pondo. Kaya tama na po. Ano? Anong sinabi mo? Hoy, huwag kang nga makisali. Usapan niya na may utak ha. Hampas lupa ka lang.
Bakit ka bumoboses? Sino ka ba? Tagalinis ka lang dito ah. Hindi si Aling Susan ang magnanakaw dito, Kapitan. Sinasabi mo bang may ibang magnanakaw dito? Kung meron, sige nga, ituro mo. Aminado ko nung mga sandaling yon ay talaga namang umaarangkada ang kaba sa sistema ko. Namamawis nga ang mga palad ko noon dahil masyado akong tensyonado. Nababahala kasi ako sa susunod na mangyayari. Pero kahit na ganon, buong buo na ang desisyon ko. Ikaw ang magnanakaw dito, Kapitan. Wala nang iba. Nang sabihin ko yon, ay kusang nagsalubong ang kilay niya. Ang anak naman niyang si Dante ay napaayos ng pagkakaupo habang nanlalaki ang mga mata. Lumapit sa akin si Mang Roger. Nanlilingkis sa mga mata niya na parang anumang oras ay sasaktan niya ako. Tinatarantado mo ba ako, ha? Nakita kita kagabi, papuntang gubat. May kinatagpo ka dong dalawang lalaki. May inabot kang pera. May tinanggap kang bayong na naglalaman ng ginto. Nabili mo sa murang halaga at ibebenta mo ng mahal. Ang pera na ginagamit mo ay galing mismo sa pondo ng barangay. Lumabas mismo sa bibig mo yun. Tingin mo talaga may maniniwala sa sinasabi mo? Aber, nasaan ang ebidensya mo? Pakita mo! Kung wala kang may papakita, wala kang mapapala. Aminin nyo na lang kasi na kayong tunay na nangungurakot sa kaban ng bayan. Bakit kailangan nyo pang isisi kay Aling Susan? Si Aling Susan ang gumagawa ng paraan para mapagkasya ang mga gastusin. Pero kayo, nilulustay nyo lang ang pera para sa pansarili nyong interes. Abot, taluntado ka. Anong karapatan mong mang-akusa sa tatay ko, ha? Sino ka sa tingin mo? Oo, isa lang naman akong tagalinis dito. Pero marangal ang kalooban ko. Malinis ang konsyensya ko. Eh kayong tunay na. Itiko mo yung bebeg mo. Kung ayaw mong matagpuan sa ilog na palutang-lutang ka. Roger, huwag mong sasaktan si Rio. Nagsasabi lang naman siya ng katotohanan. Minsan ang pagsasabi ng totoo ang nagpapahamak sa atin. Kaya nga dapat, mas magandang manahimik na lang. Kakaiba ka talagang tao. Paano mo nakakaya ng kamkame ng perang hindi naman talaga para sa iyo? Nagkamali kayo ng binabangga. Sa paglabas nyo sa barangay na ito, mamaya, doon na magsisimula ang pagbabago ng buhay ninyo. Wala naman kaming ginagawang masama ah. Ginagawa lang naman po namin ng tama. Itigil nyo na ang pangungurakot. Kawawa naman po mga kabarangay natin eh. Lalong-lalo na mga taong nangangailangan ng tulong sa medikal. Paano nyo nagagawang makatulog ng maayos sa gabi? Kung alam naman ninyong ang perang meron kayo ay galing sa nakaw. Hoy! Nakakairita na yung bibig mong visit ka, ha? Agad akong natumba ng suntukin ako ni Dante. Hindi pa nga siya nakontento, ilang beses niya pa akong pinagsisisipa. Visit ka! Ang kapal ng mukha mong sirain ng tatay ko. Malinis ang record yan. Sira ulo! Nagtatanggol mo yung si Aling Susan? Ano ka ba niyan? Shota ka ba niyan? Tama na. Maawa na kayo sa kanya. Hinila na ako ni Aling Susan palabas ng barangay. Hindi naman ako nakaligtas sa masasamang tingin nila sa akin. Dali-dali kaming naglakad palayo kahit nahihilo pa ako ng bahagya. Gimpake ka na rin, Rio. Puntaan mo ako sa bahay. Isasama na lang kita sa pag-alis dito. Bakit naman po tayo aalis? Wala naman po tayong ginagawang mali ah. Tama lang ang ginawa natin. Tama man o hindi, hindi na yan mahalaga kay Roger. Paparusahan niya tayo at kitang-kita ko yon sa kung papaano niya tayo tingnan. Sige na, mag-impake ka na tapos sumunod ka na sa bahay. Nagmamadaling tumakbo si Aling Susan. Ako naman ay iika-ika na nagpunta lang din sa bahay ko. Madilim ang paligid nun. Kailangan ko magmadali dahil baka wala na kaming masakyan ni Aling Susan. Habang nag-iimpake ako, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa itaas. Nakita ko na lang na naroon na sila Dante. May mga dala-dala silang pamalo. Wala silang paalam na pinasok ang bahay ko at dinakma ko. Hinila ko palabas. Teka, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa namin?
tuturuan ng leksyon ang hampas lupang kagaya mo. Masyado ka kasing matapang kanina eh. Tinuturo ko sa iyo ng minsan, nakakapahamak talaga ang katapangan. Teka, anong gagawin nyo? Wag! Sumama ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Hinawakan ako ni Dante sa kwelyo. Inumpisa nila akong kaladkarin. Kahit na medyo may nakakakita sa nangyayari, nakatingin lang silang lahat. Alam kong gusto nila akong tulungan, pero nakikita kong natatakot sila na baka madamay sila sa gulo. Dinala nila ako sa gubat. Madilim na doon. Tanging ang dala lang nila ay lampara na nagsisilbi naming liwanag. Padabog nila akong binagsak sa katawan ng puno. Tumama pa ang mukha ko sa malaking ugat. Ano mang gagawin nyo sa akin? Kidnapping na tong ginagawa nyo ah. Kidnapping? May alam ka ba sa batas? Anong gagawin namin sa'yo? Simple lang naman. Tuturuan kita ng leksyon. Nakakabalas ka na kasi. Nakakabalas yung pagiging epal mo. Una, kay Valentina. Ngayon naman, yung tungkol sa, Totoo naman kasi sinasabi ko eh. tanga! Hindi lahat ng katotohanan kailangan mo sabihin. Tingnan mo nangyayari sa'yo ngayon. Nasa alanganin ka, di ba? Yan ang dapat mong matutunan. Rio, minsan, mas maganda ng nagbubulag-bulagan ka kaysa mamatay ka dahil sa pagiging epal mo. Wag, nakikiusap ako sa'yo. Wag mo kong, aray! Hindi ko na naituloy ang pagmamakaawa ko sa kanya. Naramdaman ko na lang na meron ng matigas na bagay na pinalo sa likuran ko. Nakatapa na ako sa lupa. Ang sunod na nararamdaman ko ay ang mga paanan nila. Tumatama sa iba't ibang parte ng katawan ko. Pero mas madalas ay sa ulo. Sinubukan ko makabangon noon pero sa tuwing itinutukod ko ang tuhod ko, muli akong pinadadapa sa bawat sipa at suntok nila. Sa sobrang sakit ng pananakit nila, sa kasagsagan ay parang namamadid na lang ako. Parang kusa ko na lang tinatanggap ng katawan ko ang mga palo, suntok at sipa. Unti-unti kong nararamdaman ang panghihina ng tuhod ko hanggang sa hindi na ako makabangon. Noong mga sandaling yon, sinabi ko sa sarili ko na handa na ako mawala. Natanggap ko na ang kapalaran ko. Yan ang napapala ng mga taong madadaldal. Hindi na lang kasi manahimik eh. Masyado kang bida-bida. Tulong. Tulungan mo ako. Tanga ka ba? Bakit ka natutulungan eh? Ako nga ang gumawa sa iyo niyan. Kung sakali mang mabuhay ka pa, huwag ka na makikialam ha. Masalamat ka, binuhay pa kita. Pero good luck. Tingnan natin kung meron pang makatulong sa iyo rito. Kapag wala, edi, babay ka na. Humalakak pa si Dante. Wala man lang bahid ng konsensya sa boses niya. Para bang sanay na siyang ginagawa ang ganong klase ng karasan. Naglakad na rin sila palayo at kahit anong sigaw ko, hindi na sila lumilingon pa. Napatingin na lang ako sa buwan. Naiyak na lang ako dahil hanggang sa mga sandaling yon, pakiramdam ko wala na rin akong nagawa para sa mga tao. Bakit? Bakit ako ang kailangan magdusa? Hindi ako magnanakaw ah. Hindi ako sakim. Sila ang parusahan mo. Bakit ako? Kung totoong Diyos ka, silang pagbayarin mo sa mga kasalanan nila. Bakit ako? Parang kinwestiyon ko na ang Diyos ng mga sandaling yon, Kabanong. Hanggang sa bigla na lang humangin ng malakas. Naramdaman ko ang kakaibang lamig. Sa hindi malamang dahilan, biglang nawala ang sakit ng katawan ko. Nagawa ko makabangon. At maya-maya lang, isang maywagang tinig ang narinig ko. Tinig na parang nagmumula sa isang bathala. Sino yan? May tao ba dyan? Rio. Ha? Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka! Sino ka? Hindi ako sinuka.
Pilosopo ka pa. Sino ka ba? Bakit ka nagsasalita? At bakit ganyan ang boses mo? Para kang nasa loob ng drum. Lumabas ka nga dyan. Ako ang nangangalaga sa kagubatan na ito. Ikaw ang nangangalaga sa kagubatan na to? Teka, caretaker ka ba? Ganun ba? Anong pinagsasasabi mong caretaker? Ako ang nangangalaga rito. Pinarurusahan ko ang mga taong sumisira ng gubat. Engkanto ka ba? Hindi. Tao? Hindi. Kinakain ka ba? Mas lalong hindi. Ano ka ba? Isa kong bathala. Ano? Bathala, bingi ka ba? O tanga ka talaga? May batala bang ganyan magsalita? At saka, kung batala ka, pakita mo nga. Hindi mo ba napapansin na hindi na masakit ang katawan mo? Ako ang may gawa niyan. Ha? Oo nga no. Kaya kay naabuso ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil tanga ka. Ang katangahan ang ginagawang sandata ng mga taong mapanamantala. Kaya iwasan mong maging tanga. Oo na. Engot na ako. Pero, batala ka ba talaga? Nasaan ka ba? Bakit ayaw mo magpakita? At saka, anong kailangan mo? Bakit kinakausap mo ako ngayon? Kahit na engot ka, nakikita kong meron kang busilak na puso. Isang puso na kahit na kailan ay hindi nababahiran ng kasamaan. At dahil dyan, ikaw ang napili ko bilang maging tagapagtanggol ng kabutihan laban sa kadiliman. Ha? Teka nga, gaya-gaya ka lang sa mga pelikula eh. Ano ang pinagsasabi mo? Pagkakaloban kita ng kapangyarihan, magtataglay ka ng kakayahan na hindi basta-basta nagagawa ng pangkaraniwang tao. Ngunit hindi mo ito gagamitin para sa pansarili mong interes. Dahil ito ay gagamitin mo lang laban sa mga masasamang elemento. Dahil paparating na sila. Paparating na sila para singilin ng isang taong nagkasala sa kanila. Teka. Ang gulo eh. Sino ba yung tao na sinasabi mo? At sino yung masasamang elemento na sinasabi mo rin ha? Ipaliwanag mo nga ng maayos sa akin. At saka, hindi pa naman ako pumapayag ha. Decision yarn? Pumayag ka man o hindi, ikaw pa rin ang may pinakabusilak na puso na karapat-dapat maging tagapagtanggol ng kabutihan. Kaya tanggapin mo ang ipagkakalob kong kapangyarihan sa iyo, Rio. Sa ngalan ng kapangyarihan ng kalangitan, sa ngalan ng mga bathalang nagkakaisa, sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ikaw, Rio, ay magiging ganap na instrumento ng kaitaas-taasan. At ikaw ang magsisilbing liwanag sa madilim na mundo ng mga tao. Gawin mo ang iyong misyon at ipagkakalob sa iyo ang payapang buhay pagkatapos nito. Hoy, bakit ang liwanag? Nakakasilaw. Teka, sandali lang. Teka, uy, ano nangyayari? Lumilindol ba? Ano to? Uy! Sa hindi malamang dahilan, nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Pagdilat ko ng mga mata, maliwanag na sa paligid. Umaga na pala. Bumangon ako. Tingnan ko ang paligid. Napapalibutan ako ng mga ibon na nakadapo sa mga sanga na parang kanina pa nila ako hinihintay na makabangon. Teka, anong nangyari sa akin? Bakit tuyo na agad ang mga sugat ko? At teka, dahil ba dun sa sinasabi nung bathala, Raha? Raha! Nasaan ka ba? Anong ginawa mo sa akin? Hoy! Kahit na ilang beses akong sumigaw, wala nang tumugon sa akin.
Napaisip ako kung panaginip ba ang lahat ng nasaksihan ko. Pero hindi. Alam ko sa sarili kong totoo yun. Umalis ako sa gubat na yon. Habang naglalakad ako papasok ng barangay namin, napatingin pa sa akin ng ibang mga tao na nakakasalubong ko. Ang dami ko kasing sugat sa katawan. Ang dami ko ring dugo sa damit, pero normal na normal ang lakad ko. Parang wala lang nangyari. Wala nga rin akong nararamdaman na kahit na anong sakit sa katawan ko noon. Tio, Oh, Valentina, bakit? bakit? Tingnan mo nga nangyari sa'yo. Oh. Ayos ka lang ba? Anong dadalhin ba kita sa ospital? Ha? Ayos naman ako ah. Wala naman akong nararamdaman sa katawan ko. Hoy, huwag kang magpanggap na malakas. Ang dami mong galit sa katawan mo. Oh. Alam kong sila Dante ang gumawa niyan sa'yo. Nakita ka kagabi ng pinsan ko na kinakaladkad nila. Ah, yun ba? Oo, nangyari talaga yon. Eh bakit ka ganyan? Sinaktan ka nila pero parang wala lang sa'yo yung nangyari. Normal ka lang kung magsalita at kumilos. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayos nga lang ako. Huwag ka na mag-alala. Anong balak mo sa ginawa nila sa'yo? Pagbabayaran nila yun, syempre. Pero sa ngayon, gusto ko na munang umuwi. Nagugutom na ako eh. O sige na, mauna na muna ako ah. Tio! Mabilis ako naglakad. Nagmamadali ako umuwi sa amin. Pagdating ko doon, inabutan ko na naman ang pinsan kong si Ismael. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Nang makita niya akong nasa bakuran na, dali-dali siyang lumapit sa akin at inusisa ang itsura ko. Uy, walang ya talaga yung Dante na yan ah. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa'yo. Oo, insan. Kalma. Mupo ka muna. Ano kalma? Papatayin ka na nga nila eh, oh. Tingnan mo. Ang lalaki ng pasa at sugat mo. Hindi naman na yan masakit eh, kaya ayos lang. Anong hindi yun na masakit? Anong ayos lang? Hindi ayos yan. Tuturuan ko ng leksyon yung mga lintik na yan. Yan Dante na yan. Ako nang bahala sa kanya. Sa ngayon eh, gusto ko lang munang magpahinga. At saka, tinan mo ako oh. Ayos lang ako. Malakas na ako ulit. Oo nga, mukhang ayos ka nga naman. Sabihin mo nga, ano ba talaga nangyari? Ikukwento ko sa iyo mamaya. Pero sa ngayon, gusto ko lang munang matulog. Teka, paano mo nga pala nalaman ang nangyari sa akin? May tumawag sa akin. Yung kababata mo. Yung si Valentina ba yun? Siya ang nagsabi sa akin. Kaninang madaling araw ko lang nabasa kaya inumaga na akong pumunta rito. Pasensya ka na. Dapat nandun ka sa inyo ngayon pero nandito ka. Ayos lang no? Alam mo naman na mahalaga ka sa akin kasi pinsan tayo. Nung malaman ko yun, nagpaalam kagad ako kay Papa. Buti pumayag siya kahit kararating ko lang. Maraming salamat sa iyo pero ayos lang ako. Pangako, paggising ko, ikukwento ko sa iyo mga nangyari. Kumalma na siya noong mga oras na yon, Kabanong. Ako naman ay agad na rin pumasok sa loob at nahiga. Nakatulog agad ako noon. Nagising na lang ako dahil sa naririnig kong may mga yabag ng paa. Oh, gising ka na pala. Sakto, merienda na. Kumain ka na rin para masimulan mo na rin ikwento yung nangyari. Sandali. Saan ang galing yung mga naririnig kong yabag kanina? Ha? Wala naman ah. Meron. May naririnig akong maraming yabag ng paa. Mga nagmamadali. Yun nga ang dahilan ba't ako nagising eh. Oy, nabubuang ka na ba? Naalog ba yung utak mo sa pagbububog sa'yo? Meron nga. Oh, ayan na sila. Napalugon na lang kaming pareho nang biglang dumating sila Dante at Mang Roger. Kasama pa nga nila ang mga tanod at ilang tambay na tropa ni Dante at nagtataka sila habang nakatingin sa akin. Oh, ano na naman ang kailangan nyo? Nandito ba kayo para tuluyan na itong pinsan ko, ha, Dante? Hoy, Kaurio! Bakit? Bakit nakakatayo ka? Kasi kaya ko. Huwag kang pilosopo ha. Anong nangyari nung iniwan ka namin ha?
Di ba iniwan niyo ako na parang naghihingalo? Ba ewan ko. Pagising ko ayos na ako. Bakit? Weirdo ba? Akala ko ba dinispatcha niyo ng animal na yan, ha? Bakit ganyan yan ngayon? Parang walang nangyari. Mapapahamak ako dyan kapag nanatiling buhay yan. I-dispatcha? Yung pala ang balak niyo sa akin? Pasensya na ha. Nabuhay ako eh. Paano mo narinig yung binubulong ko? Ano ka ba talaga? Nakita niyo naman. Tao ako. Kayo. Ano ba kayo? Kung hindi ka napuruhan, ngayon ka namin pupuruhan. Tingnan natin yung pagiging presko mo. Kung nandito kayo, kasi nababahala kayo na baka isumbong ko kayo sa munisipyo dahil sa pondo ng barangay, kalman nyo lang mga itlog nyo. Hindi ko pa yung gagawin sa ngayon. Meron akong dapat na mas unahin kaysa sa inyo. Dapat unahin na ano? Ang masasamang elemento. Sandaling natahimik ang paligid. Nakakatinginan silang lahat. Maya-maya pa'y bigla na lang silang nagtawanan. Halos manakit pa ang tiyan nila sa kakatawa. Pero nanatili akong seryoso. Naalog lang yung utak mo kung ano-ano na yung lumalabas na sa bibig mo. Tingnan mo itong isang to. Nakasurvive lang sa bugbog eh. Akala mo na superhero siya eh. Umalis na kayo. Ayaw ko makagawa ng bagay na hindi ko gustong gawin. Aba, nag-aangas ka pa talaga eh no? Anak, patikimin mo nga ulit ang isang yan. Sige na. Alam ang ginagawa nyo? Ang sasahol nyo ha. Hindi na kayo nakontento sa ginawa nyo sa kanya? Minsan, kaya mo sila. Akong bahala. Tignan natin yung angas mo, Rio. Nagpatunog pa ng daliri si Dante. Gigil na gigil siyang lumapit sa akin. Bumelo pa siya ng malakas. Sinuntok niya ako sa muka pero sa kasamaang palad, siya pa ang nasaktan. Halos mangyak-yak siya sa sobrang sakit. Nabalian siya ng kamay dahil sa tigas ng mukha ko. Aray ko! Sakit! Oh, bakit? Anong problema? Ang tigas ng mukha niyan! Literal! Wala pa akong ginagawa niyan ha, pero ganyan ka na. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lang kayo. Ayo! Ano ba tinitingin-tingin niyo? Bigyan niyo ng leksyon ng isang yan! Sabay-sabay na lumusob sa akin ng pinagsamang tanod at mga tambay. Wala na ako magagawa nun kundi protekta ng sarili ko. Halos atakin sa puso si Mang Roger nang makita niyang binalibag ko lang ang mga tao niya. Kung saan-saan tumalisik ang mga yon. Ang anak naman niya ay hinagis ko sa bubungan. Siya na lang ang natirang nakatayo. Napatras pa nga siya ng bahagya. Habang ang pinsan ko namang si Ismael ay hindi makapagsalita sa sobrang pagkamangha. Anong klaseng tao ka? Umalis na kayo, Kapitan. Hanggat hindi pa kayo ang prioridad ko, mananatiling ligtas ang lihim niyong kasamaan. May kailangan na akong unahin. Mas mahalaga. Dahil mas maraming buhay ang nakasalalay. Papa, tulong! Bakit ako nandito? Sira ulo! Tumalong ka! Nakakaya ka maging anak! Mga buwisit kayo! Nauna nang umalis ang kapitan namin. Sumunod naman sila Dante na parang takot na sa akin. Agad naman ako nilapitan ni Ismael. Bakas pa rin sa kanyang muka ang labis sa paghanga sa nasaksihan. Uy! Anong nangyari? Paano mo nagawa yun ha? Uy! Paliwanag mo sa akin! Huminga ako ng malalim. Umupo ko sa harapan ng pinto at sinimulan kong ikwento sa kanya ang tunay na nangyari sa akin. Nung una, hindi niya ako magawang paniwalaan. Pero kalaunan, nakumbinsi na rin niya ang sarili niya. Ibig sabihin, hindi ka na normal? Ako pa rin naman to, insan. Pero may mga nagbago lang sa katawan ko. Ang lakas ng pandinig at pakiramdam ko. At ang katawan ko, malakas na rin. Pero ano yung sinasabi mo kanina na meron kang mission na pinapagawa sa'yo ng batala? Kailangan kong labanan ng kasamaan. Kinalaban mo na sila, Kapitan, di ba? Hindi. Hindi sila ang masasamang elemento na tinutukoy ni Raha. Sino?
Ismael, ituro mo sa akin kung nasaan mo nakita yung aswang sa lugar ninyo. Teka, sandali. Aswang ang kakalabanin mo? Nanaginip ako kanina. At sa panaginip kong yon, malinaw na sila ang sinasabi ni Raha. Malakas din ang pakiramdam ko na meron silang gustong kunin sa baryong ito. Pero sa ngayon, hindi ko pa matukoy. Kailangan ko pang mag-imbestiga kung ano yon. Basta sa panaginip ko, sinasabing darating sila rito para sa isang bagay. At yun ang kailangan ko malaman. Kaya ikaw, ituro mo sa akin yung gubat kung saan nakita mo yung mga aswang. Kailangan kong may makausap na aswang para malaman ko kung ano ang pakay nila rito sa barangay natin. Teka. Hindi ka ba natatakot? Aswang yun, insan. Aswang! Hindi ko alam pero wala akong maramdaman na kahit na anong takot eh. Buhay na buhay ang kalooban ko. Kalmado at mahinahon. Yun ang takbo ng utak ko. Alam kong naninibago ka sa akin, pero tingin ko, ang misyon na ito ang isa sa mga kukumpleto sa pagkatao ko. Sige. Kung yan ang sinasabi mong kukumpleto sa'yo, di sige, tara, puntahan na natin. Sige, maraming salamat. Kahit ako'y naninibago rin sa sarili ko, Kabanong, mula kasi nang magkaroon ako ng kakaibang abilidad, parang palagi na akong seryoso. Ang tanging nasa isip ko na lang ay hanapin ang mga nilalang na dati naman ay hindi ko masyadong iniintindi. Bago sumapit ang gabi ay umalis na kami ng pinsan ko. Pagdating ng 6:00, nakarating na rin kami sa gubat kung saan niya nakita ang aswang. Merong agad akong nalanghap na masamang amoy. Sinundan ko kung saan yung nagmumula. Hanggang sa nakita na namin ang isang patay na kambing. Naaagnas at masakit na sa ilong ang nilalabas nitong amoy. Pero meron akong napansin. May mga nakita akong bakas ng aswang. Mga kalmot sa katawan ng puno. Kaya naman kinutuban na ako na doon lang gumagalang aswang na gumawa nun sa hayop. Insan, hindi ka ba natatakot? Madilim na Tapos, tayong dalawa lang. Baka mamaya maraming aswang yung narito. Huwag ka matakot. Kasama mo naman ako eh. Halika, sundan mo ako. Ha? Bakit? Saan ba tayo pupunta? Dito ko nakita yung aswang na kumalmot sa akin eh. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Dito ko nakita yung aswang na kumalmot sa akin eh. Oo, nararamdaman ko. Nandito lang siya sa area na ito. Kailangan nating halugugin to. Napapakamot na lang siya sa ulo pero sumunod pa rin siya sa akin. Makalipas nga lang ng halos 15 minutong paglalakad, natunugan ko na ang aswang. Kahit medyo malayo siya sa akin, naririnig ko ang bawat pagtapak ng mga paa niya sa lapag. Pati na rin ang paghawi niya sa mga halaman na kanyang dinaraanan. Yanda mong sarili mo, insan. Alam ko na kung nasaan siya. Nagmamadali akong tumakbo patungo sa kinaroroonan ng aswang. Hingal na hingal naman na sumunod si Ismael. Hindi nagtagal, dinatnan ko ang aswang na payapang naglalakad. Pero ang kapayapaan na meron siya ay nagimbal nang nakita niya ko roon. Parang nararamdaman niya rin na hindi ako pangkaraniwan. Tatangkain pa sana niyang tumakas, pero bigla na lang akong nakatalo ng mataas, palapit sa kanya. Kahit ako man, ay hindi ko inaasahang magagawa ko ang bagay na yon. Walastik! Para kang superhero Pagbagsak ko, nahawakan ko ang aswang sa damit niya at hinila ko palapit sa akin. Sinungtok ko siya sa muka. Bumalandra pa siya sa katawan ng puno pero hindi pa ako nakontento. Dinakot ko ang ulo niya. Dinikit ko siya ng malakas sa puno at saka nagtanong. Anong kailangan ng mga aswang sa barangay poblasyon? Bakit may bala kayong guloy ng lugar namin? Ha? Magsalita ka! Hindi sumagot ang aswang. Nakatingin lang siya sa akin at tumatawa. Nakakala mo'y nasa mabuting kalagayan pa siya. Hinawakan ko siya sa balikat ng mahigpit. Napaangil siya sa sobrang sakit. Kung magsasalita ka,
Hindi kita pahirapan. Sagutin mo lang ang tanong ko. Ano ang kailangan nyo sa barangay poblasyon? Insan, wala naman yata ang balak magsalita yung aswang na yan eh. Pero, in fairness hindi yan yung aswang na kumalmot sa akin. Kailangan niya magsalita. Hindi ko siya bubuhayin kapag nanahimik siya. Ang ginawa ko, hinawakan ko siya sa leeg. Iniangat sa ere. Paigpit ng paigpit ang pagkakasakal ko sa kanya. Pero maya-maya lang ay nagsalita na rin siya kaya binitiwan ko na muna siya saglit. May nagnakaw ng isang bagay na mahalaga sa aming mga aswang. At ang nagnakaw nun ay walang iba, kundi ang kapitan ng barangay na yon. Anong bagay yon? Ngumiti na malapad ang aswang. Hindi na niya sinagot pa ang tanong ko. Tumawa na lang siya ng tumawa. Akmang tataka siya pero dinakma ko siya ulit. Kakagatin niya pa sana ako pero sinuntok ko siya ng malakas sa muka. Sinundan ko sa sikmura. Sa lakas ng suntok ko, agad siyang binawian ng buhay. Sa suntok lang, nakapas lang ka na ng aswang, insan. Hiba ka! Kailangan natin bumalik agad sa barangay natin. Kung ano man ang bagay na tinutukoy ng aswang na ito, kailangan makuha natin yung kay Mang Roger. Wala na kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Kinarga ko na ang pinsan ko at tumakbo na akong mabilis. Wala pang 10 minuto ay nakarating na rin kami sa kalsada. Sumakay kagad kami sa napadaan na truck. Nang makauwi, dumiretso kami sa barangay. Inabutan pa namin ng mga tanod sa bakuran na nilalapatan ng yelo ang mga bukol nila. Naalarma sila nang tuloy-tuloy akong pumasok. Pagbukas ko ng opisina, inabutan ko si kapitan na nakatunganga. Napatayo siya nang wala sa oras. Bakas sa mukha niya ang kaba. Anong ginagawa mo rito? Nasaan na yung kinuha mo sa mga aswang? Ha? Anong aswang? Nabubuang ka na ba? Ilabas mo na yon kung ayaw mong dumanak ang dugo rito. Bakit? Tinatakot mo ba ako, ha? Pupunta ang mga aswang dito para bawiin ang bagay na yon. Kapag hindi mo yon naibigay, siguradong maraming buhay ang madadamay. Mag-isip ka, Kapitan. Pati pamilya mo, pwedeng madamay. Hindi ko nga alam ang sinasabi mo eh. Isipin mong mabuti kung anong kinuha mo. Sa dami ng ninakaw niyan sa iba, hindi na niya maaalala. He, malahimik ka. Dayo ka lang dito, ha? Sinabi ng isipin mo eh. Hinampas ko ang lamesa niya. Nanginginig siya sa takot nang makitang nabiyak yun. Nanlaki ang kanyang mga mata at parang kulang na lang ay atake na siya sa puso. Paano kakapag-isip yan kung tinatakot mo, insan? O sige na, isipin mong maigi. Inaalala natin ang buhay ng mga tao rito. Kapag hindi ka umamin ngayon, isusumbong kita sa mga mas mataas sa'yo. O kaya lulumpuhin ko mga anak mo. Sige na. Naalala ko na. Yung bolang kristal. Sa loob ng bolang kristal, may ginto. Kaya ko lang naman kinuha yun kasi gusto kong kunin yung ginto. Pero hindi ko naman mabasag-basag yung lintik na kristal na yon. Nakuha yun ng mga tao ko nung pinalis namin yung mga nakatira sa binili kong lupa. Pero hindi ko alam na aswang pala sila. Wala akong alam. Nasaan na yung kristal? Hindi ko alam. Nandito lang yun sa drawer eh. Pero biglang nawala. Ayaw ko magsayang ng oras sa kasinungalingan mo, Kapitan, ha? Totoo nga. Totoo sinasabi ko. Wala rito. May kumuha. Hindi ko alam kung sino. Ay, teka. O bakit? Naalala mo ba kung sino kumuha? Bakit hindi mo tanongin si Susan? Hindi magnanakaw si Aling Susan kagaya mo. Hindi mo siya kilala, Rio. Ang pagkakakilala mo sa kanya, mabait. Pero hindi. Alam mo ba kung bakit gusto niya akong makulong? Para hindi ko rin siya masumbong sa mga mas nakatataas tungkol sa mga baho niya. Anong sinasabi mo? Totoong wala siyang kinukuhang pondo. Pero yung mga donasyon nung nakarang taon, siya ang kumukuha. Sus! Ngayon mo sinasabi kasi corner ka na.
Kanina ko lang nalaman eh. Tingnan niyo ang mga papeles na ito. Ito, galing to sa kanya. Mga papeles yan na mga transaksyon niya sa mga pinagbibili niyang mamahaling bagay. Siraulo din si Susan. Mukha lang mabait. Pero kasing sahol ko siya. Kaya naman, sigurado ako na kung kaya niyang nakawin ang donasyon noong nakaraang taon, kaya rin niyang nakawin yung kristal dahil may laman itong ginto sa loob. Sige, susubukan kong pakinggan tong sinasabi mo. Pero kapag ako niloko mo, magtago ka na, Kapitan. Tandaan mo, hindi na ang dating Rio ang nasa harapan mo. Hindi mo na ako maaalipusta. Takot na takot ang kapitan namin nang iwan ko siya sa barangay. Wala akong sinayang na pagkakataon. Sa parehong gabi, nagtungo agad ako sa bahay ni Aling Susan. Pagkakita niya agad sa akin, dali-dali siyang lumapit. Tiningnan niya ako ng may bahid na pag-aalala. Pero hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Wala akong pakialam sa mga kalokohan na ginawa mo. Ang gusto ko lang makuha ay ang bolang kristal. Agad na nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Para siyang nakakita ng multo. Takang-taka kung papaanong nalaman ko ang tungkol doon. Maraan siyang umatras, pero hinarangan ni Ismael ang pintuan niya. Anong sinasabi mo, Rio? Alam kong kailangan mo rin ng pera, pero hindi ang bolang kristal ang solusyon. Dahil ang bolang kristal na yan ang magdudulot na matinding kapahamakan kung hindi mo ibibigay sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinabi na sa akin ni Kapitan ang tungkol sa bolang kristal. May laman itong ginto sa loob, pero hindi niyo mabasag-basag ang kristal kaya hindi niyo mapapakinabangan. Yung bolang kristal na hawak mo, pagmamay-ari ng mga aswang. At pupunta sila rito para kunin yon. Kapag nangyari yon, maraming buhay ang maaaring mawala. Biglang natawa si Aling Susan. Sa mga pagkakataong yon, iba na ang tingin ko sa kanya. Hindi na siya ang Susan na nakilala ko na kahit masungit, may mabuting puso. Dito ko napatunayan na hindi pala lahat ng tumutulong sa'yo ay totoong mabubuti. Ang iba, ginagawa lang nila yon para pagtakpan kung ano ba talaga ang kanilang tinatago. Hindi ko alam kung paano ka pa nabuhay sa ginawa nila Dante sa'yo. Pero tingin ko, nagkaroon ng problema ang utak mo dahil doon. Wala akong mabibigay ng kristal sa'yo. Wala sa akin yon. Huwag mo kaming sisihin kapag sa'yo kinuha ng aswang ang kristal na yon, ha? Kung hindi mo ibibigay na maayos, mapipilitan akong pasukin ang bahay mo para kunin yon. Ayaw mo naman siguro mangyari yon, di ba? Dahil mas marami akong malalaman tungkol sa'yo. Kita kong napalunok pa siya ng laway. Parang bigla siyang kinabahan sa sinabi ko. Pinagpapawisan ang noo niya kahit na malamig naman nung panahon na yon. Ibigay mo na sa akin ang kristal. Hindi ko isusumbong sa mga pulis sa mga ginagawa mong kalokohan. Siguraduhin mong tutupad ka sa usapan, Rio. Marunong ako tumupad sa usapan, Aling Susan. Alam mo yan. Ang huli, bumigay na rin siya at pumasok sa bahay. Paglabas niya, dala-dala na niya ang bolang kristal na kasing laki lang ng mansanas. Meron itong ginto na hugis bituin sa loob nito. Paghawak ko pa lang sa kristal na yon, ay nakaramdam na kagad ako ng matinding sakit ng ulo. Pero agad din namang nawala. Naramdaman ko ang mabigat na enerhiya na nagmumula roon. Pero hanggang sa mga pagkakataong yon, hindi ko pa din alam kung para saan ba talaga ang kristal na yon. Kaya naman, naisipan kong bumalik sa gubat. Magbabaka sakaling matutulungan ako ng batala. Oh, anong ginagawa natin dito, Insan? Dito ko nakausap yung batalang sinasabi ko sa'yo. Ha? Saan? Wala naman, ah. Sandali akong pumikit. Maya-maya lang naramdaman na namin ng malakas na hangin. Malamig. Nakakapanindig balahibo. Ganun na ganun ang hangin na naramdaman ko nung nabugbog ako. Nang magsalita ang bathala, muntikan lang maihi si Ismael sa sobrang gulat. Nagbalik ka, Rio.
Narito ako para itanong sa iyo kung anong gagawin ng mga aswang sa kristal na ito. Mahusay. Nakuha mo ang pinaka-importanting bagay sa misyon mo. Ang kristal na yan ay ginagamit ng mga aswang upang makipag-ugnayan sa mga dyablo. Ginagamit nila yan para humingi ng itim na kapangyarihan sa mga tinuturing nilang Diyos. Tama lang nga na napunta sa kamay mo yan, Rio. Dahil kung napunta yan sa kanila, maaaring magamit nila ito sa kasamaan at maaaring mahirapan kang kalabanin sila. Anong gagawin ko sa kristal na ito? Basagin mo. Ikaw lang ang makababasag ng kristal na yan. Huminga ako ng malalim. Walang ano-ano'y binato ko ang kristal sa malaking bato na nasa gilid. Agad naman yung nabasag. At dahil doon, kahit papaano ay kampante na akong kakayanin kong kalabanin ang mga aswang. Ang kailangan ko lang ay malaman kung nasaan sila. Maraming salamat, Bathala. Aalis na kami. Rio, nalalapit na ang kanilang pagdating. Paghandaan mo ito. Maaring may mga buhay na mawawala. Pero kung mapipigilan mo ang kanilang pag-atake, may ililigtas mo sila. Ikaw lang ang inaasahan ko sa bagay na ito. Magtagumpay ka na sana sa iyong misyon. At teka, sino yung kasama mo? Si Ismael, pinsan ko. Magandang gabi sa iyo, Bathala. Ang pangit. Pagkatapos magsalita ng Bathala, ay nawala na ang mahiwagang boses. Napakamot na lang sa ulo si Ismael. Agad na rin naman kaming umalis sa lugar na yon. Bumalik na muna kami sa barangay. Sinamantala ang pagkakataon na yon para makapagpahinga. Kinabukasan, kinausap ko kagad ang mga tao tungkol sa posibilidad na umatake ang mga aswang. Pero katulad ng inaasahan ko, nahirapan akong kumbinsin sila. Marami sa mga taong hindi naniniwala sa akin dahil mababa lang talaga ang tingin nila sa akin bilang tao. Ang pagkakaalam lang kasi nila ay tagalinis ako sa barangay. Ganun pa man, hindi naman ako tumigil sa pagpapaalala sa kanila. Sa mga sumunod na araw ay pinaulit-ulit ko lang yon. Pero habang inaamo ko ang mga kabarangay ko, hindi ko alam na nagsisimula na ang mga aswang sa kanilang aktibidad. Insan, kailangan mo sumama sa akin. Ha? Bakit? Nagmamadali kaming tumungo sa tulay na nagdurugtong sa dalawang barangay. Pagdating namin doon, inabutan naming naroon na ang grupo ng mga pulis. Naroon na rin ang kapitan namin at ang kapitan ng kabilang barangay. Hindi taga sa amin ang biktima. Hindi din naman taga kabila. Pero nang sipatin ko ang katawan niya, nakita ko ang mga burloloy na nakasabit sa kanya. Malakas ang hinala ko na ang lalaking yon ay isang albularyo o maaring isa ring manunugis na kagaya ko. Hinahanap ang mga aswang pero sa kasamaang palad, hindi niya kinaya ang mga aswang. Ang insidenteng yon ay isang mensahe na talaga namang umuuga sa nananahimik kong utak. Dahil doon, alam ko nang anumang oras ay bigla na lamang silang lilitaw para manggulo. Habang nagkukumpulan ng mga tao, nilapitan ko ang kapitan namin na si Mang Roger. Kasama niya ang anak niya. At nang makita nila ako, ay pareho silang napatras ng kaunti. Akala siguro nila'y ibabalibag ko na naman sila. Oo, sinabi ko na sa iyong wala sa akin ang kristal ha. Ano pa ba kailangan mo? Nabasag ko na ang kristal. Talaga? Yung ginto, nasaan? Wala na rin. Kinakausap kita ngayon kasi gusto kitang balaan. Ihandaan niyo ang sarili niyo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang mga aswang. Ha? Wala na nga sa akin ang kristal ano pang ginaano nila? Pero alam nilang ikaw ang kumuha. Kaya sa'yo nila hahanapin yon. Bakit mo kami tinutulungan ha? May kapalit to no? Di ko kayo tinutulungan. Ginagawa ko lang kung anong dapat kong gawin. Sino ka ba talaga? Ibang-iba ka na. Hindi na ako sumagot pa sa sinabi ni Mang Roger. Dumiretso na lang kami ng pinsan ko pauwi sa amin.
Habang naglalakad kami, isang matandang lalaki ang sadyang binangga ako. Alam ko yon dahil nagkatinginan pa kami bago ang banggaan. Tumigil ako sa paglalakad. Tumigil din naman ang matanda. Minsan, mauna ka na. Ha? Bakit? May kakausapin lang ako. Ay, oh, sige. Bilisan mo ha. Mananangalian na tayo. Pag alis ni Ismael, hinarap ko kagad ang matanda. Nakasuot siya ng pampormal na kasuotan. May mga alas pa sa daliri. Mukha siyang mayaman na negosyante. Nakangiti siya sa akin na parabang nabasa na niya kagad ang pagkatao ko sa unang pagtatagpo pa lang. Hindi ka tao? Mahusay ka. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta. Sinadya mo bang banggain ako? May gusto kang sabihin? Magayan, gusto ko munang makilala mo ko. Bernani, yun ang aking pangalan. Hindi mo kailangan maging formal sa isang taong makakalaban mo rin naman. Ang gusto ko lang malaman ay kung anong papel mo sa napipintong kaguluhan. Tingin ko, ikaw ay isang bagong sibol na instrumento na kabutihan. Para kasing hindi mo ko kilala. Alam ko kung anong kailangan mo. Pinag-aanda mo na yata ang pagdating ko, iho. Ha! Wala nang bagay na hinahanap nyo. Wala nang kristal. Binasag ko na. Wala na kayo magagamit para makipag-ugnayan sa mga dyablo. Sa sinabing kong yon, ay dahan-dahang nawala ang ngiti niya sa kanyang muka. Unti-unti namang nanlisik ang mga mata niya. Noong mga sandaling yon, ramdam ko ng hari ng mga aswang ang nasa harapan ko. Sa amoy pa lang ay masasabi ko nang naiiba siya. Pero ang pinagtataka ko sa sarili ko, hindi man lang ako nakaramdam ng kahit na kaunting kaba. Kalmado at mahinahon ng kaisipan ko. Kahit na alam kong anumang oras ay maaari niya akong atakihin. Kaya wala na ring saysay kahit nasaktan o paslangin niyo ang taong kumuha nun. Dahil binasag ko na ang kristal. Hindi ako naniniwala sa iyo. At bakit naman ako maniniwala sa isang bagito ba? Pinipilit lang magmukhang kasindak-sindak. Nasa sa iyong desisyon kung maniniwala ka o hindi. Pero sinasabi ko sa iyo, wala ka nang mapapala sa kanya. Isa pa, hindi rin naman kita hahayaang makalapit sa kanila eh. Kung inaakala mong papatulang kita, nagkakamali ka. Hindi ikaw ang prioridad ko ngayon. Huwag kang presko. Hindi nga ako nakakaramdam ng kaba sa iyo eh. Pagito? Maglalakad na sana siya paalis, pero ginamit ko ang pambihira kong bilis para harangan ang daraanan niya. Sinuntok ko siya, pero nagawa niya makaiwas. Lumika ng malakas na hangin ng paghataw ng kamao ko. Kung sakaling tinamaan siya, siguradong may mababaling buto sa katawan niya. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang reaksyon, pero ilang segundo lang. Unti-unting umarko ang malapad niyang ngiti. Para bang kaligayahan na rin niyang malaman na may isang tao na kaya siyang tapatan. Wow! Matagal-tagal nang may malakas ang loob na harangan ako. At masasabi kong hindi ka pangkaraniwan. Sabihin mo nga sa akin, anong ginagamit mo? Anting-anting o mutya? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, pero wala akong ginagamit na kahit na ano. Walang saysay ang daldala na ito. Kung hindi ka atake sa akin, tanda. Ang mga kabataan talaga, masyadong agresibo. Tingin mo, uunahin kita kaysa sa pakay ko? Marami ka pa talagang puro kadaldal. Mabilis akong lumapit sa kanya. Dahil hindi niya napagandaan ang pag-atake ko, nagawa ko siyang suntukin sa muka. Tumilapon siya at tumama sa mga drum sa gilid ng daan. Pero hindi nawasak ang mukha niya. Walang nangyari. Ganun pa rin. Parang hindi rin siya nasaktan. Tumatawa pa nang muli siyang bumangon. Ha! Mahusay ka! Malakas ka! Kung sino man ang sumusuporta sa'yo,
masasabi kong marunong siyang pumili ng tao, ha? Mabilis din ang ginawa niyang paglapit sa akin. Sinuntok niya ako. Pero mabuti na lang ay nagawa ko itong salagin gamit ang aking braso. Tumilapon ako papasok sa bakuran ng isang bahay. Pagbangon ko, wala nang matandang aswang sa paligid. Si Kapitan. Tumakbo ako ng mabilis papunta ng barangay. Nagulat pa nga ang mga tao nang makita kung kaya kong gawin yon. Pero wala na akong pakialam kung ano man ang isipin nila sa akin. Ang tanging mahalaga sa akin ay maabutan si Mang Roger at Dante. Hindi naman sa gusto ko silang protektahan. Ayaw ko lang talaga silang mamatay dahil gusto kong pagbayaran nila ang mga kasalanan nila sa kulungan. Para sa akin, regalo para sa kanilang may tuturing kung ipagkakaloob ang kamatayan. Pagdating ko sa barangay, patay na ang mga tanod sa bakuran. Lasog-lasog ang katawan nila. Nagkalat ang mga laman loob. Halos sumiwalay na ang ulo nila sa liig. Walang tinira si Bernani sa mga bantay. Pasok ko sa loob, merong katawan na nakahandusay. Sa harapan nito ay si Dante. Sugatan din, pero himala na nakaligtas siya. Pa! Pa! Uy, pa! Huwag ka mamamatay! Papa ko! Parang batang umiiyak si Dante habang pilit ginigising si Mang Roger. Pero sa dami at sa sobrang lala ng mga sugat niya sa katawan, malabo nang mabuhay pa yon. Hindi na rin pwedeng kargahin para itakbo sa ospital. Kakalas ang braso at hita nito dahil sa pagiging brutal na ginawa sa kanya. Halos wala pang 1 minuto ang nakalipas pero nagawa na niyang patayin ang mga nasa barangay hall. Pinatay siya! Pinatay siya ng matandang kulay pula mata! Pinatay siya ng hari ng mga aswang. Dahil wala na sa kanya ang kristal. Kung sana, binalik mo na lang sa tatay ko para maibigay niya dun sa lintik na aswang na yun. Hindi sana, buhay pa ngayon ang papa ko. Hindi mo naiintindihan, Dante. Anong hindi ko naintindihan? Patay na ang tatay ko. Ano pa ang kailangan kong maintindihan, ha? Sa oras na mapasa kamay ng mga aswang ang bolang kristal na yon, ay magkakaroon sila ng pagkakataon na mas lumakas. At kapag nangyari yon, mas mahihirapan tayong puksain sila. Wala akong pakialam. Wala na akong tatay. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi mo na may babalik ang buhay ng tatay ko. Kasalanan mo lahat ng ito. Tatay mo ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Kung hindi lang sana siya naging sakim sa kayamanan at kapangyarihan, baka hindi ganito ang naging kapalaran niya. Huwag mo akong sisihin. Dahil dati, kahit hindi ako nakikialam sa problemang ito, papatayin pa rin siya ng mga aswang dahil siya ang kumuha ng bolang kristal. Kung meron dapat sisihin sa lahat ng mga nangyayari ngayon, walang iba kundi yung ama mo. Kaya sa halip na umiyak ka dyan na parang bata, tumayo ka, lakasan mo ang loob mo. Hindi akong tunay na kalaban. Huwag mo sayangin ang galit mo sa akin dahil wala akong pakialam dyan. Ibuhos mo ang galit mo sa tunay na kalaban natin. At yun ay ang mga aswang. Hindi ko na siya hinintay pang magmaktol. Naglakad na rin ako palabas. Nilibot ko ang buong barangay namin. Pero hindi ko na talaga naramdaman ang haring aswang na si Bernani. Dismayado ako nung tanghaling yon. Kung tutuusin, pwedeng-pwede ko nang tapusin ang haring aswang. Pero masyado ako naging kampante. Masyado ako nagpadalos-dalos kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makaalis. Sa kabilang banda, sinisisi ko rin kung bakit nakarating pa siya sa barangay. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Ang pangyayaring yon ang mas lalong naging dahilan para mas lalo ko pang ipagpatuloy ang sinimulan kong laban. Sumapit na ang kinagabihan. Maingay ang buong barangay. Laman ng usapan ng ginawang massacre ng aswang. Habang ako, nakatulala, iniisip kung ano ang gagawin. Minsan, hindi mo kasalanan na nangyari sa kanila. Ilang beses naman na tayong nagsabi sa kanila pero ganun talaga. Baka karma na rin yun ni Kapitan. Insan malakas ako matapang. Pero walang silbi ang lahat ng yon. Walang silbi ang lahat ng meron ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula.
Hindi ko alam kung nasaan sila. Huwag mong pilitin ang sarili mo na mag-isip ng mag-isip ngayon. Masyadong komplikado ang lahat. Kailangan mong kumalma, lalo na yung utak mo, para makapag-isip ka ng maayos. Napatingin kami sa harap ng biglang dumating si Dante. Lumabas naman kami ni Ismael para harapin siya. Oh, ginagawa mo dito. Alam ko kung nasan sila matatagpuan. Alam mo kung saan matatagpuan ng mga aswang? Nung gabing kinuha at pinalayas namin ang mga aswang sa lupay nila, may mga natatanaw akong kabahayan sa kabilang bundok. Sa tapat lang ng lupa na inangkin namin. Malapit lang yun dun. Talagang katapat lang niya. Isang tulay lang ang dadaanan. Tingin ko, doon naninirahan yung mga aswang. Dahil doon ko nakitang nagtakbuhan ng mga iba eh. Eh bakit naman kami maniniwala sa'yo? Dahil gusto ko ipagiganti ang tatay ko. Gusto ko sumama sa inyo para mapatay ko yung pumatay kay Papa. Hindi tayo pwede magpunta doon ng tayo lang. Kailangan natin ng mga kasama. Eh teka, naniniwala ka talaga sa sinasabi niya? Ang taong nawalan, wala nang dahilan para magsayang ng oras sa panloloko. May mga kakilala pa akong pwedeng sumama sa atin. Kakausapin ko sila. Papakiusapan kong sumama rin sila sa atin. Hindi sasapat ang bilang nila. Wala tayong ideya kung gaano karami ang mga makakalaban natin. Kaya mas mainam na marami din tayong haharap sa kanila. Desidido rin sumamang angkan namin. Nalaman na nilang nangyari kay Papa. At hindi sila papayag na mauwi na lang sa walang kamatayan niya. Sige, buuin mo na ang mga taong isasama mo. Bukas ng hapon, magkita-kita tayo sa barangay hall. Siguraduhin yung may mga dala-dala na kayong mga sandata. Sasabak tayo sa isang sitwasyon na maaaring maging dahilan para di na natin masilayan ng umaga. Kaya kung ano man ang mangyayari, kailangan yung tanggapin. Wala na akong pakialam kung mamatay ako. Basta para kay Papa. Umalis na rin ang bakuran namin si Dante. Kahit na inaalipusta niya ako noon, hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya. Lalo na sa mga sandaling yun na talagang nakikita ko kung paano mag-alab ang puso niya para sa hustisya. Alam mo insan, kung ako tatanungin, hindi deserve ni Mang Roger na mamatay agad eh. Parang andali lang niyang pinagbayaran ng mga kasalanan niya. Wala tayong magagawa eh. Nangyari na ang nangyari. Ang kailangan nating isipin ngayon ay kung ano ang gagawin natin para maubos sa mga aswang. Tumango-tango na lamang si Ismael. Pumasok na rin kami sa loob para magpahinga. Hindi ako makatulog ng mga sandaling yon. Hindi ako dinadalaw ng antok. Kapag naiisip ko kasi ang mga nangyayari, hindi ko maiwasang hindi mabahala. Pero pilit kong binubura sa isipan ko ang mga pag-aalinlangan. Ang tanging iniisip ko na lang, kailangan protektahan ko ang mga buhay na inosente. Kinabukasan ng hapon, tinutuon ni Dante ang sinabi niya. Tinipon niya ang lahat ng kakilala at mga kamag-anak niya sa barangay hall. Lahat ng mga yon ay kargado ng iba't ibang armas at sandata. Makikita sa mga mukha ng mga yon ang pagnanais na mabigyan ng ganti ang pagkamatay ng aming kapitan. Mga kasama, ito ang araw na ilalaan natin para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating kapitan. Ako, bilang anak niya, hindi ako makakapayag na malayang makakagala ang mga aswang sa probinsya natin. Kaya ngayon, pupuntahan natin sila mismo sa pinaglulunggaan nila. Papatay natin silang lahat. Wala tayong ititira. Matanda, bata, buntis, o kahit bata pa yan. Basta aswang yan. Kailangan natin patayin. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong boses. Sasamahan niyo ba ako sa laban na ito hanggang kamatayan? Sabay-sabay na humiyaw ang mga tao. Pagkatapos ng sandaling pagpupulong, nilisan na rin namin ang barangay. Mga bandang 6:00, nasa kagubatan na kami. Insan, tingin mo, mananalo kaya tayo mamaya? Kakayanin natin to. Ako naman ang bahala sa hari nila. Basta, ipapangako mo lang sa akin, Ismael. Hindi ka mamamatay, ha?
Hindi ako mamamatay, no? Gusto ko pang makauwi sa amin. Pero salamat ah. Umabot ka na sa puntong ganito kahit na ang gusto mo lang naman talaga magbakasyon. Wala naman yon. Kahit na alam kong kaya mo naman ang sarili mo, hindi kita kayang iwan na lang na mag-isa. Tinapi ko na lang siya sa balikat at inakbayan siya. Maya-maya lang, napansin kong parang naliligaw na kami ng daan. Nakita ko na rin si Dante na salubong ang kilay habang tinitingnan niya ang ginawa niyang mapa. Oh, bakit? Anong problema? Huwag ka muna madaldal. Naalala kong saan yung tamang daan. Doon. Anong doon? Ako ang nakakalab ng daan dahil ako ang nakapunta doon. Huwag ka nga magmarunong. Kung pairalin mo yung pride mo, hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin. Maniwala ka sa akin. Doon ang daan. Amoy na amoy ko ang mga bakas na mga aswang. Alam mo naman pala ano pang silbi ng mapang ito? Naamoy ko lang ang bakas nila. Kapag wala ng bakas, hindi ko rin alam kung nasaan ang daan. Kaya mahalaga pa rin yung hawak mong mapa. Hindi na niya ako kinausap, pero sinunod naman niya ang direksyon na sinabi ko. Maya-maya lang, meron na rin kaming natanaw na bahay na hindi pa natapos itayo. Ayon kay Dante, yun ang lupain na inangkin nila mula sa mga aswang. Kaunting lakad lang, nakita na namin ang mahabang tulay. At sa bandang dulo, nakita na namin ang isang lugar na may mga ilaw. O Dante, sigurado ka ba? Mga aswangan nandyan? Tingnan mo, oh. May mga supply sila ng kuryente. Di ko alam. Sabi ko, di ba? Malakas lang ang kutob ko. Nakikinig ka ba talaga? Diyan nga nakatira ang mga aswang. Naririnig ko mga boses nila mula rito. Nararamdaman ko ang presensya nila. Hindi ako pwede magkamali. Kaya ihanda niyo mga sarili niyo. Papalapit na tayo sa laban. Pinangunahan ko ang paglalakad patawid ng tulay. Habang papalapit kami ng papalapit, pabagal naman ang pabagal ang lakad nila. Nararamdaman ko ang kanilang takot. Ang tapang na pinakita nila noong nagpupulong lang ay naglahong parang bula. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil karamihan sa kanila napilitan na lang talagang sumama. Hindi nagtagal, nakalapit na rin kami sa mismong lugar. Pero pinatigil ko na muna sila. Kakaiba kasi ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Ang mga naririnig kong boses nung nasa malayo kami, hindi ko na naririnig ngayong nasa malapit na kami. O teka, bakit? Anong problema? Ayun na yung lugar nila Papasukin na lang natin. Sandali lang. Masama ang pakiramdam ko dito Anong masama? Anong gusto mong gawin natin? Tumambay lang dito sa tapat tapos hintayin na lang natin kung kailan tayo madadali? Pwede ba? Huwag kang nga masyado magpadalos-dalos. Kapag sinabi ni Rio na sandali lang, sandali lang. Malakas ang pakiramdam niya sa paligid. Hindi namin kayo sinama rito para hintayin ang desisyon ninyo. Kayo ang sumama sa amin. Hindi kami ang sumama sa inyo. Makinig ka sa akin, Dante Alam na mga aswang na darating tayo. Kaya delikado ang gagawin mo kung papasok na lang kayo ng basta-basta. Hindi! Ako masusunod! Kukunin namin ang ustisya sa paraan na alam namin. At ang paraan na yun ay mangyayari na ngayon. Kaya mga kasama, tara na! Pasukin na natin ang lugar na ito! Uy, wag muna! Yaman na muna sila. Basta sinabihan na natin sila. Mga ilang sandali lang ay dali-dali na rin silang pumasok sa baryo. Pero ingay lang nila ang maririnig. Walang lumalabas na aswang. Sa katunayan, wala rin silang nakita sa bukana. Tumigil sila, palingon-lingon sa paligid. Hanggang sa... Nandiyan na sila! Hindi inaasahan nila Dante na manggagaling sa taas ang ibang mga aswang. Dinagit ang mga nilalang ng mga kasamahan nila. Sa isang iglap, marami-rami na kagad ang nabawa sa kanila. Wala matatakot! Papatukan ng mga yan! Patayin! Tagayin! Sa isang iglap lang, sumiklab na rin ang labanan. Pero hindi ako nakisali. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pinakiramdaman ko
kung nasaan si Bernani. Nang malaman ko ang lokasyon niya, hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Dali-dali namin pinuntahan ni Ismael ang isang bahay na nasa bandang dulo. Inabutan namin si Bernani na nagkakape sa kanyang bakuran. Maligayang pagdating dito sa aming paraiso. Mabuti naman at hindi nyo na ako pinahirapan pa na umalis para lang puntahan kayo. Hindi ako nagpunta rito para samahan ka magkape at makipagdaldalan. Narito ako para tapusin natin ang laban na tinakasan mo. Hoy, huwag ka mag-alala. Darating din naman tayo dyan eh. Pero, hayaan mo na muna akong magkwento. Alam mo ba nung araw, isa ako sa mga aswang na lumusob sa mga barangay para lang Hindi ako interesado sa kwento mo, tanda. Mas interesado pa ako kung anong kulay ng dugo mo, kung itim ba o pula. masyado ka nagmamadali, iho. Kalma lang. Dahan-dahan lang. Baka hindi mo kayanin ang gagawin ko kapag ako'y naubusan ng pasensya. Puro ka daldal. Simulan na natin to. Tulong! Tulungan niyo ako! Aling Susan? Biglang bumaba ang level ng tapang ko nang makita ko si Aling Susan na bihag-bihag na ng mga aswang. Magang-magana ang mga mata niya sa kakaiyak. Meron din siyang mga pasa sa katawan na halatang pinahirapan muna siya. Ang balita ko, siya ang kumuha ng bolang kristal kay Roger eh. Kaya naman, naisip ko na meron din siyang pananagutan sa nangyari. Huwag mo idamay dito, matanda. Wala sa kinalaman dito, Bernani. Sa kasamaang palad, may direktang kinalaman siya sa mga nangyayari. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, baka hindi binasag ang kristal. Pakiusap! Awa kayo sa akin! Hindi ko naman sinasadya na kunin yon. Nagpukaw lang talaga ang atensyon ko! Manahimik ka! Hindi ko ba inihingi ang opinion mo? Ano bang kailangan mo? Ikaw! Ikaw ang kailangan ko. Kailangan kitang mawala. Isuko mo ang sarili mo, kapalit na matandang ito. Isuko ko ang sarili ko? Yun talaga ang gusto mong mangyari? Bingi ka ba? Kailangan ko pa ba talagang ulitin pa sa'yo? Buhay mo ang kapalit sa buhay na matandang ito. Tingin mo papayag ako maging kapalit niyan ang buhay ko? Ano? Teka, ibig mong sabihin Wala akong pakialam dyan. Mas mababahala pa ako kung itong si Ismael ang binihag mo eh. Hindi ko naman kaano-ano yan eh. Ano bang pumasok sa utak mo at yan ang kinuha mo? Nililinlang mo lang ako. Hindi mo ako maiisahan. Di, bahala ka kung anong gusto mong gawin dyan. Bilisan mo lang dahil gusto ko lang maglaban tayo. Biglang nataranta si Aling Susan. Kita ko naman ang pagiging dismayado sa mukha ni Bernani, pero hindi pa rin nila pinakawalan ang bihag nila. Hinanda ko na lang ang sarili ko. Nang maramdaman kong wala na silang gagawin kay Aling Susan, nauna na akong umatake sa kanya. Tumalon ako ng mataas at tumakbo ng mabilis palapit sa kanya. Pinakawalan ko ang makakasunod na suntok, habang siya naman ay sinusubukan akong patamaan ng mga kalmot niya. Ha, mabilis ka. Hindi ko yun may kakaila. Pero hindi ko pa nilalabas ang tunay kong lakas. Kaya huwag ka muna magdiwang. Bakit hindi mo pa ilabas? Natatakot ka ba na masukat ko kung hanggang saan ka lang? Masyado ka talaga. Huwag ka na magsalita. Ang akala niya siya ang lalapitan ko, pero hindi niya alam ang pakay ko. Ang pakay ko ay ang makuha si Aling Susan. Inatake ko ang dalawang aswang na humahawak sa kanya. Pagkatapos ay agad ko naman siyang dinala kay Ismael. Lapastangan ka. Ang sabi mo wala kang pakialam sa matandang yung pangit na yan. Sinabi ko lang yun kasi nararamdaman kong tanga ka. Pasensya ka na pero mas magaling ako manlinlang. Ismael, gumilid na muna kayo. Kahit na anong mangyari, protektahan mo si Aling Susan Hindi yan pwedeng mamatay. Makukulong pa yan. Anong sinabi mo? Muling hinarap ko si Bernani, pero sa pagkakataong ito,
Mas malaya na akong nakakagalaw dahil nasa ligtas na kalagayan na si Aling Susan. Nahawakan ko si Bernani sa damit niya. Hinila ko siya ng malakas at inuntog ko ang ulo ko sa mukha niya. Kahit matigas ang mukha niya, tumulo ang dugo mula sa 2 butas ng kanyang ilong. Sinasakal mo talaga ang seso ko, Magito! Ipakita mo na kung ano ka, para naman magkaalaman na. Kumagat si Bernani sa sinabi ko. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Umangil siya ng malakas. Sinimulan na niya ang pagpapalit niya ng anyo. Habang ako naman ay nanunood lang. Binibigyan ko siya ng oras na matapos ang ginagawa niya. 1 minuto lang, naging ganap na siyang halimaw. Ibang-ibang anyo niya, pero nanatili lang akong nakatayo sa harapan niya. Walang kaba, walang takot, at walang pagkabahala. Tikman mo ang galit ng isa sa mga sinaunang aswang! Tumakbo siya papalapit sa akin. Sinubukan niya akong dakmain, pero nababasa ko ang bawat galaw niya, kaya nakakailag ako. Noong mga sandaling yon, hindi ako naging kampante. Aminado kong sobrang lakas ng presensya niya na nararamdaman ko mula sa kanya. Nang makakuha ko ng tamang pagkakataon, nagpakawala ako ng malakas na suntok sa kanyang tiyan. Pero hindi niya yun ininda. Nakatayo lang siya na parabang walang nangyari. Pagtingala ko sa kanya, dinakma niyang mukha ko gamit ang malaki niyang kamay. Inangat niya ako sa ere. Sinuntok niya ako ng ilang beses sa katawan. Sabay pinato ko ng malakas sa harapan nila Ismael. Insan! Sa unang pagkakataon, nakaramdam na rin ako ng kirot sa katawan. Pero nagawa ko pa rin makatayo. Pinagpagan ko lang ang puwetan ko at pumorma na ulit. Mukha yatang naramdaman mo na kung gaano ko kalakas, ano? Hindi ka na yata nagsasalita. Hanggang diyan ka na lang pala. Ano sinabi mo? Nasukat ko na ang kaya mong gawin. Kaya alam ko na kung paano kita tatalunin. Huwag ka magsalita na parang mas malakas ka pa sa akin. Dahil yun ang totoo. Hindi ko na namalaya na nasa likuran ko na pala siya. Napadaing na lang ako nang maramdaman ko naman ang mahaba niyang kuko sa likuran ko. Pero hindi pa roon natapos. Tinangka niya na akong saksakin ako ng kuko niya. Buti na lang ay nakaiwas agad ako, kaya nadaplisan lang ako sa balikat. Ano? Hindi mo na ba ako kinakaya? Napalood na ang isa kong tuhod. Lumapit naman siya sa akin at saka dinakma ang buko. Sa palitan niya akong iniharap sa kanya. Nakaamba na ang mahaba niyang kuko. Nung mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit parang nanghina na ako. Para bang hindi na sumasang-ayon ang utak ko sa kinikilos ng katawan ko. Pamamatay ka na! Ikaw ang papatay ko! Isang punyal ang pinukol ni Dante papunta kay Bernani, pero hindi tumama ang talim. Sa halip, ang hawakan lang ng punyal ang tumama sa katawan ng matandang aswang. Agad akong binitawan ni Bernani at pinagtuunan niya ng pansin si Dante. Ikaw! Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa tatay ko! Ang lakas ng loob mo! Sino ka para makialam sa ginagawa ko, ha? Pinaslang mo ang ama ko! Yung kapitan ng barangay poblasyon! Pinatay mo siya! Kaya umanda ka ngayon! Pagbabayarin kita ng triple! Uy, Dante! Nasisiraan ka na ba ng bait? Nakikita mo ba kung gaano siya kabangis? Tingnan mo, oh! Kahit si Insan, hirap na hirap! Dahil mahinang nilalang ang pinsan mo, ibahin mo ko! Ang tigas naman ng bungo mo! Hindi mo nga siya kakayanin! Manimik ka! Wala akong pakialam kung gaano siya kabangis! Dahil gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabigyan ng hustisya ang ama ko! Binunot ni Dante ang daladala niyang baril. Pinaputukan niya si Bernani, pero walang kahirap-hirap lang itong naiwasan ng aswang. Hindi makatama si Dante kahit ni isa. Naubos na lang ang bala, ay wala lang siyang nagawang galo sa matandang aswang. Ha! Kung nagpunta ka lang dito para gamitan ako ng baril, isa kang malaking inotel, iho! Mas maganda na sigurong isunod na kita sama mo! Dante!
Tumakbo ka na! Ano bang tinitingin-tingin mo? Takbo! Pero parang hindi na kami naririnig ni Dante sa mga sandaling yon. Nanatili lang siyang nakatayo habang hawak-hawak ang kanyang dalang itak. Wala siyang ideya na ang sandaling yon ay maaring huli na para sa kanya. Ikaw na ang mauna sa tinatawag niyong langit! Mas sumaba ang kuko ni Bernani nang tangkay na niyang patahin si Dante. Pero buti na lang ay kagad ako nakarecover. Bumalik na ang lakas ko. Mabilis ako nakalapit kay Bernani. Nagawa kong salagin ang kuko na dapat sana ay kay Dante. Papanong? Ako sanang inuna mong tapusin. Wala namang halaga ang buhay niyang si Dante. Pero inuna mo pa rin. Ngayon, problemahin mo kung paano mo ako pipigilan. Muling dumaloy ang pambihirang lakas sa buong sistema ko, Kabanong. Madali ako nakalapit sa harapan ni Bernani. Kahit na matigas ang katawan niya, kinaya ko ng sikmuraan siya na talagang mararamdaman niya. Ito ang magiging mitsa ng buhay mo. Matandang aswang. Isang malaking pagkakamali na hinayaan mo akong magkaroon ng oras para makapagpahinga. Habang hindi pa siya nakaka-recover, wala na akong sinayang na oras. Mabilis ko siyang pinagsusuntok sa sikmura. Tinadyakan ko siya ng tinadyakan. Tuloy-tuloy din naman ang pagsuka niya ng dugo. Oh, pula rin pala dugo mo eh. Pwes ka! Hindi ko na hinayaang makabawi pa siya. Bawat suntok ko ay mas lalo kong binibigatan. Dumating na sa puntong nakasarado na ang mata ni Bernani. Hindi na rin pantay ang kanyang pagtindig. Sabihin mo sa akin, sino ang tumutulong sa'yo para maging kakaibang tao ka? Ang bathala. Siya ang dahilan kung bakit ngayon ikaw ang mamamatay. Bumelo ako. Pagsuntok ko sa kanyang sigmura ay tuluyan na siyang bumagsak. Pinilit niyang bumangon pero wala na siyang magawa. Paulit-ulit lang din siyang bumabagsak. Dinampot ko na ang punyal na galing kay Dante. Nilapitan ko ang naghihingalong si Bernani. Nakatingin lang siya sa akin ng masama. Hindi niya matanggap na sa ganoong paraan lang siya matatalo. Ito na ang huli mong sandali, Bernani. Itinarak ko sa kaluwang dibdib niya ang punyal. Mas lalo kong idiniin. Paghugot ko ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay. Nakanganga, dilat ang mga mata at nakalabas pa ang dila. Sigurado bang patay na yan? Napatay na natin ang hari ng mga aswang. Nagawa natin. Napabuntong hininga na lang ako nung mga sandaling yon, Kabanong. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Pero hindi pa tapos ang laban ng mga sandaling yon. Binalikan pa namin ang iba naming mga kasama. Ilan sa mga kasama namin ang nasawi na rin. Pero marami-rami pa rin naman ang natitira. Kalaunan, natalo na rin namin ng mga aswang. Nakakamit namin ang panalo. Pero bago namin makuha yon, may mga kinailangang mawala. Ganun pa man, bumalik kami sa lugar namin na daladala ang tagumpay. Masaya ang mga tao sa daladala naming balita. Lahat ng residente ay guminhawa na rin ang pakiramdam dahil sa wakas, wala na ang mga aswang na nagdudulot ng takot sa kanila tuwing gabi. Ilang araw na tayong pabalik-balik dito. Boy pa ba yung batala na sinasabi mo? Di ako pwedeng sumuko sa paghihintay. Kailangan ko malaman kung makakabalik pa ba ako sa dating normal na ako o hindi na. Eh ano bang gusto mo? Yung dati o yung ngayon? Kung ako yung tatanungin, yung dating ako. Yung ngayon kasi, pakiramdam ko, ibang tao ako eh. Ilang sandali lang, humangin ng malakas at naramdaman na namin ang paglamig ng klima kahit tanghaling tapat. Muli, narinig na namin ang maywagang boses ni Raha. Hindi pa ako patay. May inasikaso lang akong ibang bagay. Hindi lang naman kayo ang buhay ko, no? Mabuti naman at lumitaw ka na. Gusto ko lang malaman kung makakabalik ka pa sa dating ikaw? Oo, makakabalik ka pa. Dahil ang kapangyarihan na ipinagkaloob ko sa iyo ay isang hiram lamang. Babawiin ko rin ito sa iyo ngayon. Pero
Bilang pagkilala sa ginawa mong kadakilaan, meron akong ibibigay sa iyo. Ito ang kapalit sa iyong pagtanggap ng iyong misyon. Kunin mo ang nasa likod ng punong yan. Pumunta kami ni Ismael sa likuran ng malapad na puno. Meron kaming nakitang maliit na baul. Ang baul na yon ay naglalaman ng mga ginto. Ha? Bakit ang dami nito? Huwag ka nang magtanong. Yan ang gantimpala mo. Tanggapin mo na lang. Huwag ka mag-alala, Raha. Hindi ko sasarilinin ang yaman na ito. Gagamitin ko ito para magpatayo ng bagong barangay hall at isang gusali para sa mga nangangailangang medikal at sa ibang bagay pang makakatulong sa mga residente ng poblasyon. Ikaw ang bahala dyan. Alam kong mabuti naman ang kalooban mo. Maraming salamat, Rio. At sa iyo, pangit na Ismael. Hoy, di ako pangit. Bakit ka ba pangit ng pangit? Hindi na ba tayo magkakausap ulit? Maaari pa tayong magtagpo ulit, Rio. Yon ay yung may mga masasamang elemento ulit na manggugulo sa kapayapaan. Pero alam kong hindi na yon mangyayari. Kaya baka hindi na rin tayo magkausap. Paalam na. Maraming salamat sa iyo. Pagkatapos mawala ng maiwagang boses, ay nawala na rin ang lamig ng klima. Kagaya ng sinabi ko, ang kayamanan na ipinagkaloob sa akin ay ginamit ko para sa pagunlad ng aming barangay. Matapos kasi ang labanan, ako na rin ang niluklok ng mga tao. Si Dante kasi, kasama niya si Aling Susan na pinagbayaran ng lahat ng ginawa nilang kasalanan. Habang ako naman, pinatatakbo ko ang aming barangay sa tulong ng aking asawa na si Valentina. Tama po kayo. Nagkatuloyan kami sa bandang dulo. Dahil mula umpisa, sa mga panahong walang-wala ako, ay kasama ko na siya. Si Ismael naman, tumira na rin sa barangay namin. Siya ang naging tagapayo ko. Sa dami man ng mga nangyari, sa kapayapaan pa rin napupunta ang lahat. Kapayapaan na hanggang sa mga sandaling yon ay tinatamasa pa rin ng mga taga-barangay poblasyon. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana'y meron kayong napulot na aral kahit na kaunti. Muli, ako po si Rio at ito ang aking kwento. Mga kabangers, mga kayanggaw, kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayong araw na ito, kung maaari lang po'y mag-subscribe kayo kung bago pa lang po kayo sa channel natin. At pindutin niyo na rin po yung notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. Mag-iwan na rin po kayo ng comment kung nagustuhan niyo po yung kwento natin. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin din yung like button. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!